Ang tugatog ng buhay. Kabanata 737. Nagulat ang lahat sa eksena hanggang sa bumagsak ang panga sa lupa. Dumating si Zane kasama ang 12 ng mga tauhan niya na may dalang mga sandata sa kahangahangang paraan. Akala ng lahat ay tapos na si Alex. Siya ay hindi bababa sa baldado kung hindi papatayin. Sa gulat nila, napaluhod si Zane ng casual na sabihin ni Alex. Ano sa mundo ang sitwasyong ito? Hindi ba ang taong ito ay isang shareholder ng Thousand Miles Conglomerate? Hindi kaya ang binatang ito ay may mas mataas na background kaysa sa Thousand Miles Conglomerate? Sa sandaling ito, hindi banggitin ang mga nanunood ay nagtataka ngunit nagulat maging ang mga mata ni Sharpay ay nanlaki. Kanina sa City Salon, ang alam lang niya ay may mga koneksyon si Alex kay Lord Lex of Thousand Miles. Si Lord Lex ay naging magalang kay Alex pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, paano niya malalaman ang tiyak na relasyon sa pagitan nila? Kaya naman nang dumating si Zane kasama ang napakaraming tao, kinakabahan pa rin siya. Hindi niya akalain na ang kapangyarihan ni Alex ay mas hihigit pa sa inaakala niya hanggang sa puntong ang isang shareholder ng Thousand Miles ay kailangang lumuhod at humingi ng tawad sa kanya. Natigilan sandali ang babae bago siya nagsimulang sumigaw, Kuya Zyg, nasisiraan ka na ba? Bakit ka lumuluhod sa harap nitong kawawang mukhang padyak? Nang marinig ni Zane ang mga salita ng babaeng ito, ang kanyang mga templo ay pumipintig ng masakit. Kung sasaktan ko si Mr. Rockefeller, maaari niya akong patayin sa isang daliri. Kalimutan ng tungkol kay Mr. Rockefeller. Kung ang bagay na ito ay kumalat sa pandinig ni Waltz, ako ay nasa matinding problema. Agad niyang hinawakan ang babae at marahas na hinayla pababa. Hindi napigilan ng babae ang kanyang lakas at ang kanyang mga tuhod ay agad na bumaluktot sa lakas ng paghatak na bumagsak sa kanyang mga tuhod sa lupa ng husto. Ibinuka niya ang kanyang bibig at napasigaw sa sakit ng bumagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa. Gayunpaman, sinampal siya ni Zane sa mukha ng ilang beses na magkasunod sa susunod na sandali. Galit na galit siyang sumigaw, mabaho kang hag, bulag ba ang mata mo? How dare you scold Mr. Rockefeller? Sino ka sa tingin mo? Pagmadali, magpatira pa at humingi ng tawad kay Mr. Rockefeller ngayon din. Kung si Mr. hindi ka pinapatawad ng Rockefeller. Tapos lumuhod ka hanggang mamatay ka dito. Ano? Sa wakas ay nagising na ang babae sa ilang sampal na natamo niya. Puno ng takot at luha ang kanyang mukha habang nakatingin kay Alex at sinabing, Kuya Zyg, sino sa mundo ang taong ito? Hindi ko siya sinaktan, siya ang sumulpot sa akin at sinira ang kamay ko. Hindi ko siya lubos na kilala. Kanina lang sinong sumisigaw na lumuhod ako at humingi ng tawad sa iyo habang sinasampal ang sarili ko at binunot pa ang lahat ng ngipin ko. Kung mag-iingat ako ng ngipin, isang miyembro ng pamilya ko ang papatayin. Hindi ba ikaw? Ang nagsabi ng lahat ng ito. Mahina kong sabi ni Alex. Nang marinig ito ni Zane nang inag ang buong katawan niya. Ang mabahong matandang hag na ito ay naguhukay ng libingan para sa akin ngayon din. Itinuro ni Sharpay na bagong tiwala sa sarili ang babae at sinimulang daldal ang masasamang gawain habang nagdaragdag ng panggatong sa apoy. Sa wakas, sinabi niya, nagbanta pa ang asawa mo na lulunurin kami sa ilog. Galit na galit si Zane to the point na nanginginig na ang puso at atay niya sa loob niya. Inawakan niya ang buhok ng babae bigla at hinayla ang ulo nito. Pagkatapos mariin niyang idiniin ang ulo nito, ibinagsak ang ulo nito sa lupa para yumuko kay Alex ng malakas. Ginoo. Rockefeller, nagkasala ako. Iniwan ko ito. Mabahong lumang bag sa iyo na haharapin ayon sa nakikita mong akma. Ako, si Zane Ziegler ay hindi makikialam sa iyong paghuhusga. May kakaibang ekspresyon sa mukha ni Alex. Nilainggan niya si Zane at sinabing, hindi mo ba sinundo ang anak mo? Ang anak mo ba ay anak mo sa dugo? Hindi naintindihan ni Zane kung bakit naitanong ito ni Alex, ngunit dali-dali niyang sinagot ito, oo, siya ang dugo kong anak. Tinuro ni Alex ang babae. Siya ba ang nanganak sa iyong anak? Sagot ni Zane, hindi, ang dating asawa ko ang nanganak sa kanya pero namatay siya sa isang aksidente hindi nagtagal. Ang mabahong hag na ito ay isang taong nakasama ko lamang noong nakaraang taon. Hindi ko inaasahan na sa huli ay sasaktan kanya, Mr. Rockefeller. Kuminga si Alex pagkatapos ay sinabi, iyon ang naisip ko. Paanong ang isang lalaki ay mangganganak ng isang bata? Nagulat si Zane. Bakas din sa mukha ni Sharpay ang pagkalito. Ginoo.
Rockefeller, ano ang ibig mong sabihin? Tinuro ni Alex ang babae sa lupa at nakangiting sinabi, Director Ziegler, you're really amazing. Hindi mo alam kung lalaki o babae ang asawa mo. Nanginginig si Zane sa gulat, Mr. Rockefeller, hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 738. Diretsong sinabi sa kanya ni Alex ang sagot. Lalaki ang asawa mo o, dapat kong sabihin, isang transsexual. Ano? Nagulat ang lahat at lahat ng mata ay nabaling sa babae. Medyo kinilabutan si Zane habang sinasabi, Mr. Rockefeller, ito. Imposible iyon, di ba? Ako at siya. Madalas namin. Ginagawa yon at siya ay ganap na normal. Kung siya ay isang transsexual, tiyak na masasabi ko. Umalaklak si Alex. Kung hindi ito isang professional na inspection, hindi mo talaga masasabi. Hindi mo ba alam? May tinatawag bang sex reassignment surgery? Maaari itong maging ganap na kapareho ng isang babae sa isang lalaki, ngunit ang pagkakaiba lamang ay wala siyang matris at walang regla at hindi maaaring magkaanak. Gayunpaman, ang matris ng isang babae ay hindi pa rin matagumpay na mailipat sa kasalukuyang teknolohiyang medikal. Natigilan si Zane. Sa pag-iisip tungkol dito, tila naalala niya na ang kanyang asawa ay hindi kailanman nagkaroon ng regla. Nakakakilabot iyon. Nakita niya ang kakaibang mga tingin ng mga nanonood at maging ang namumuong mukha ng kanyang mga nasasakupan. Bigla siyang nakaramdam ng hinanakit at parang sumusuka ng 3 litrong dugo. Kung talagang lalaki iyon. Nakakadiri iyon. Mabilis niyang hiniblot ang buhok ng asawa, ang boses nito ay sobrang fierce habang nagtatanong, Tell me, are you a *Epstein man or a woman? Ikaw ba ay isang transsexual? Kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo ngayon, itatapon kita sa farm ng aso at ipapakain ang katawan mo sa mga aso. Alam na alam ng asawa niya na talagang may dogfighting arena si Zane. Ito ay puno ng malalaki at mabangis na aso. Mayroong mga lahi tulad ng Tibetan Mastiff at Pitbull bukod sa iba pa. Higit pa rito, nakita niya sa sarili niya mga mata ng may itinapon doon at napunit sa huli. Hinding-hindi niya makakalimutan ang eksenang iyon sa buhay niya. Nang marinig niya na itatapon din siya sa lugar, nanginginig siya at sumigaw, Hubby, inoperahan talaga ako noong 6 na taong gulang ako. Pupunta ako para sa check-up at maintenance minsan. Bagamat hindi ako ipinanganak na babae, wala akong pinagkaiba sa ibang babae ngayon, maliban sa katotohanan hindi ako makapagsilang ng mga bata. Hubby, mahal kita. Lord. Nagsuka si Zane. Sa pag-iisip tungkol sa asawang pinili niya ng maingat ngunit nalaman lamang na lalaki nga ito, naramdaman niya ang isang alon ng pagkasuklam sa kanya. Sa sandaling ito, sinimulan ni Zane na bugbugin ang kanya, halos patayin siya. Tama na. Sabi ni Alex. Kung gusto mong turuan ng leksyon ng iyong asawa, dalhin mo siya sa bahay at gawin mo. Huwag mong sirain ang hitsura ng lungsod dito. Nagmamadaling tumanggo si Zane. Oo. Ginoo. Rockefeller, tama ang sinabi mo. Pagkatapos agad niyang pinakiusapan ang kanyang mga nasasakupan na ilayo ang transsexual. Naiisip na ng lahat na walang magandang katapusan ang naghihintay sa babae kapag nakabaliksik siya. Nagsorry si Zane kina Sharpay at Adriana bago nagtanong, may I know what's the relationship between? Kayong dalawa ni Mr. Rockefeller. Si Adriana ay may magandang ulo sa kanyang mga balikat kaya itinuro niya kaagad si Alex at sinabi, tinatawag niya akong tiya. Nang marinig iyon ni Zane, muling tumalon ang kanyang puso sa kanyang lalamunan sa takot. Sorry talaga. Pagbalik ko, sisiguraduhin kong ituro iyon. Ang mabahong *T na iyon ay isang matinding aral. Kung hindi ko mabubunot lahat ng ngipin niya, nako. Hindi na magiging Ziegler ang apelyido. Ikinalulungkot ko ang pinsala sa iyong sasakyan. Bakit hindi ko ibigay sa iyo ang aking Rolls Royce bilang kabayaran? Prituhin mo ito habang ako ay nagpapabayad sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni na Adriana at Sharpay na tigilan. Ang kanilang sasakyan ay nasa pinakamahusay na halaga ng $200,000. Ang isang Rolls Royce ay nagkakahalaga ng higit sa $10 milyong, tama ba? Ito ay isang windfall para sa kanila. Parehong excited ang mag-ina. Itatango na sana nila ang kanilang mga ulo bilang pagsang-ayon, biglang ibinuka ni Alex ang kanyang bibig upang sabihing mahinahon.
Kalimutan ng tungkol sa Rolls-Royce ang kinikita ng kanilang buong pamilya ay hindi pa sapat upang bayaran ang insurance at maintenance ng iyong sasakyan sa loob ng 1 taon. Dito, mag-iwan ng Porsche at kumuha. Nawala. Huwag manatili dito at hadlangan ang trapiko. Kabanata 739. Sa totoo lang medyo naiinis si Alex nang makita niya ang mala-daydream na ekspresyon sa mukha ni Adriana. Hindi mabilang na beses na siyang insulto sa kanya noong nakaraan. Ayaw niyang hayaan siyang makinabang ng labis sa sitwasyong ito nang walang dahilan. Nagkakahalaga na ang isang Porsche ng $1 o $2 milyong at isa na itong malaking bargain. Para mabayaran ang pagkawala at sakit na pinagdaanan ng mag-ina. Dahil ibinuka ni Alex ang kanyang bibig paano makatutol si Zane. Nagmamadali siyang nag-iwan ng isang Porsche pagkatapos ay mabilis na umalis na para bang tumatakas siya para sa kanyang buhay. Sa pagharap kay Alex, nadama niya na parang delikado ang kanyang buhay sa kabila ng pagiging malapit sa soberanya. Nakatingin lang si Adriana sa Rolls-Royce na unti-unting umalis sa kanyang paningin, natutokso siyang kabog ng sariling dibdib. Halatang hindi siya tanga. Sa pagitan ng isang Rolls-Royce at isang Porsche, alam niya kung alin ang mas mahal. At ngayon, dahil sa masamang Alex na iyon, $10 milyong ay nabawasan sa $1 milyong sa isang salita lamang. Gusto niya talagang sumugod sa kanya at kagatin ang ulo nito. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gawin ito sa huli. Nang makita ang kalmado at walang pakialam na kilos ni Alex na para bang itinaboy niya ang 2 tao na parang langaw, alam niyang dapat itong magpakita ng labis na pasasalamat at maging kasing giliw sa abot ng kanyang makakaya. O Alex, salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi, talagang binugbog kami ni Sharpay ngayon. Tumango si Alex. Huwag mong banggitin. Gusto mo bang magtungo sa ospital para magamot ang iyong mga sugat? Paulit-ulit na umiling si Adriana. Ayos lang, ayos lang. Ito ay ilan lamang sa maliliit na sugat. Magiging maayos kami pagkatapos magpahinga sa bahay ng ilang araw. Nakakahiya kung pupunta tayo sa ospital. Sabi ni Alex, sige. Kunin ang Porsche bilang kabayaran ngayon. Maaari kayong magmaneho ng isa sa mga sasakyan sa bawat bahay, aalis na ako. Siya ay prangka at tumalikod upang bumalik sa taxi. Ang bagay na nangyari ay isang maliit na bagay sa kanya. Nang makitang aalis na talaga siya, balisa si Sharpay. She had finally got the opportunity to meet Alex, how could she let him live just like that after iligtas sila? Nagmamadali siyang sumulong at hinayla si Alex habang sinasabing, Mr. Rockefeller, malaki ang naitulong mo sa pamilya, hayaan mo kaming mag-ina sa iyo ng pagkain. Ikanaway ni Alex ang kanyang kamay. Hindi na kailangan, may aasikasuhin pa ako. Ginoo. Rockefeller, ang boses ni Sharpay ay mapang-akit at maging ang mga dumaraan na nakikinig ay hindi maiwasang makaramdam ng pagkatunaw ng kanilang puso. Ang aking ina ay hindi maaaring magmaneho at hindi ako maaaring magmaneho ng 2 kotse sa bahay ng mag-isa. Bakit hindi? Maaari mo ba kaming tulungang magmaneho ng isang kotse pabalik sa aming tahanan? Gayon din, mayroon akong bagong ideya tungkol sa module ng membership para sa salon at gusto kong iulat ito sa iyo. Isang bagong ideya. Napatingin sa kanya si Alex na may kakaiba sa mukha. Kaya lang, limitado ang kanyang kaalaman patungkol kay Sharpay. Hindi niya alam ang universidad na pinasukan niya o ang major na pinag-aralan niya. Nakita niyang lalong sumikip ang kalsada, ang mga driver sa likod ay pilit na pinipindot ang mga busina ng kanilang sasakyan at ang ilan ay nagsimula ng tumawag ng pulis para hilahin ang mga sasakyan. Malayo. Tumango siya. Mabuti. Sumakay si Alex sa Porsche. Sumakay si Sharpay sa sarili niyang Camry at nagmaneho pabalik sa tirahan ng Bellamy. Sa pagbabalik, umupo si Adriana sa passenger seat sa tabi ni Sharpay. Isang malungkot na tingin ang nasa mukha niya habang siya. Sabi niya, galit na galit ako ngayon. That the asterisk starred Rockefeller, sadyang ginawa lang niyang walang magandang makuha ang pamilya namin. Kung nakuha natin ang Rolls-Royce ng mas maaga, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $15 milyong. Nakita ko na ang modelong iyon sa internet dati. Kahit na ibenta natin ito, maaari tayong makakuha ng hindi bababa sa $10 milyong mula dito. Oh. Mahusay, ngayon ay nakakakuha lamang kami ng isang sira-sirang Porsche na nagkakahalaga ng $2 milyong sa pinakamaraming halaga. Labis na kasiyahan kay Alex ang naramdaman ni Sharpay sa kanyang puso ngayon.
Nang marinig niya ang kanyang ina na magsalita ng ganoon, hindi siya nasisiyahan at sinabing, masyado kang hindi makatwiran. Ukol dito. Kung hindi dahil sa hitsura ni Alex ngayon, kalimutan ng tungkol sa $2 milyong na Porsche, ang buong pamilya natin ay nalunod sa ilog. Napaawang ang labi ni Adriana. Alam kong malaki ang naitulong ni Alex sa amin ngayon, pero pinawalan niya rin ako ng pagkakataong makakuha ng Rolls Royce. Hindi ba pwedeng ilabas ko na lang ang galit ko sa pamamagitan ng pagmumura sa kanya ng ilang pangungusap? Parang hindi niya naririnig. Kahit hindi niya marinig, hindi okay. Bakit ka ganito? Isa ka talagang taong kumagit sa kamay na nagpapakain sa kanila. Ito ay isang problema sa pagkatao, alam mo ba? Ang direktor na iyon na si Zaid, kung sino man ang orihinal na gustong magpabor kay Alex sa pamamagitan ng pag-aalok ng Rolls Royce. Kung hindi dahil kay Alex, sa tingin mo ba iaalok pa niya ito? Gayon din, tama si Alex tungkol sa sitwasyon sa aming pamilya. Paano namin kayang magmaneho ng Rolls Royce? Hindi namin kayang bayaran ang maintenance. Kung hindi natin ito kayang bayaran, maaari ko pa ring ibenta. Baliw ka ba? Kung wala ang pagpaparehistro o insurance, paano namin ito ibebenta? Ito, Nay, ganito ang sasabihin ko. Dahil ibinigay na nila sa amin ang sasakyan ngayon at tapos na ang usapin. Ang sasakyang iyon. Nabibilang pa rin sa shareholder ng Thousand Miles Conglomerate. Sa palagay mo ba ay magagawa naming pumunta sa kanyang bahay at hilingin sa kanya na ilipat ang pagmamayari ng kotse? Kaya ang tanging pagpipilian na mayroon kami ay ang magmaneho ng kotse hanggang sa masira ito. Imposibleng ibenta ito sa simula pa lang. Nang marinig iyon ni Adriana ay agad siyang pinanghinaan ng loob. So, sinasabi mo na talagang nakatulong si Alex sa amin sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng Porsche sa halip. Sabi ni Sharpay, tama. Kung hindi niya tayo tinulungan, hindi tayo mabubuhay ngayon. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 704 na po. Tuluyan ng isinantabi ni Adriana ang pagkahumaling sa sasakyan. Inikat niya ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ko talaga nakita ito noong nakaraang pagkakataon. Napaka-capable talaga ni Alex. Shareholder yun ng Thousand Miles at napakadali lang niyang lumuhod sa harap ni Alex. Dahil ba sa takot siya kay Alex? At tinawag pa siyang Miss Rockefeller. Anak, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Mamaya kapag kumakain siya sa bahay namin, mas mabuting lasingin mo siya, hihihi. Claire at Dorothy, yung pares ng tandang mag-ina, talagang nagtatapon sila ng hiyas, ho-ho. Sa wakas ay nakarating na sila sa bahay ni Adriana. Ito ay isang mataas na komunidad na itinayo 10 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang bahay ay hindi malaki na may kabuoang 110 metro kwadrado. Mayroon itong 3 silid-tulugan at 2 sala. Matapos ang huling pagsasaayos 10 taon na ang nakalilipas, maraming lugar ang nasira. Diretsong dinala ni Sharpay si Alex sa kanyang silid sa ilalim ng pagkukunwari ng pakikipag-usap sa kanya tungkol sa negosyo. Nahadyap ng matalim na titig ni Alex ang marami nitong underwear sa kama. Gayunpaman, wala siyang naramdaman kapag siya. Nakita niya ang kwarto niya. Kumpara sa kwarto ni Dorothy at Waltz, mas magulo ang kwarto ni Sharpay. Halatang tao si Sharpay, na hindi gustong maglinis. Ginoo. Rockefeller, ikinalulungkot ko. Simple lang ang kwarto ko, kaya maupo ka na lang sa kama ko. Sabi ni Sharpay. She sounded very coy as she murmured in a low voice, at kusa din niyang hinaila pababa ang kwelyo niya. Kumunat ang noo ni Alex at sinabing, hindi na kailangan, hindi ako sanay na umupo sa kama ng iba. Just tell me directly kung may idea ka. Kung hindi mo pa rin naiisip ang buong bagay, maaari ka munang gumawa ng kumpletong plano at ibigay ito sa akin. Tatalakayin ko ito sa iyo kapag napagmasdan ko ito. Nakikita na niya ito. Itong si Sharpay ay halatang sinusubukan siyang akitin. Ano man ang bagong ideya na sinabi niya dati, ito ay malamang na dahilan lamang. Nakahanda siyang umalis sa isang sandali. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napangiti si Sharpay at sinabing, Mr. Rockefeller, nakagawa na ako ng kumpletong plano. Oh, pinaprint ko pa nga para sa iyo. Ilalabas ko ito para sa iyo. Maya-maya, inabot ni Sharpay ang isang folder sa ilalim ng kanyang unan at iniabot kay Alex. Binuksan niya ito at tinignan.
Ang unang pahina ay nagbabasa ng plano sa pagpapaganda at pagpapatupad sa multi-level membership model distribution ng City Salon. Nagmukha itong formal. Pagkatapos binaliktad niya ang pangalawang pahina kung saan ipinakilala ang mga detalye ng pamamahagi ng maraming antas pati na rin ang walang katapusang mga pakinabang ng pagiging miyembro. Naantig din ito sa threshold ng buong network ng membership at ang pagkasira ng buong network. Nabanggit din ng mga online na app 3 baitang mga pagbabayad ng komisyon at iba pa. Saglit itong binasa ni Alex, unti-unting nalubog dito. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal nagbabasa, isinara niya ang dokumento at bahagyang tumingin kay Sharpay. Baka sa mukha niya ang pagtataka. Ikaw ang gumawa nito mag-isa. Umanggo si Sharpay. Tama, ginawa ko itong mag-isa. Sa totoo lang, gusto kong gamitin ang planong ito sa kumpanya ng aking ama. Sa kasamaang palad, ang mga produkto ng kanyang kumpanya ay walang anumang pagiging mapagkompetensya. Gayunpaman, iba ang aming mga produkto, lalo na ang Lush Cosmetics. Kung ang dami ng mga produkto na mayroon kami ay hindi gaanong kaunti, tiyak na maipapatupad namin ang planong ito. Ano ang iyong pinag-aralan? Tanong ni Alex. Marketing. Sagot ni Sharpay. Napakagaling. Tapos sasabihin ko na lang sa'yo ngayon. Tupalawakan namin ang Lush Cosmetics. Hindi magiging problema ang dami ng mga produkto lalo na't magkakaroon ng bagong produkto na hindi magkakaroon ng anumang bottleneck sa produksyon. Pumunta at pag-aralan itong multi-level na plano ng pamamahagi mo ng mas masinsinan at ikaw ang magiging tagapamahala pagdating ng panahon. Kung kailangan mo ng tao o pera, sabihin mo lang sa akin. Kung gagawin mo ito ng maayos, bibigyan kita ng mga bahagi. Talaga. Ang galing. Pagkatapos noon, talagang dumating si Adriana para sabihin sa kanila na naghanda siya ng pagkain at niyaya si Alex na kumain kasama nila. Nang makitang oras na para sa hapunan at mahirap tanggihan ang mabuting pakikitungo ng mag-ina, tinanggap ni Alex at nanatili para sa hapunan. Kaya lang natuklasan ni Alex na gumapang talaga ang paa ng isang babae sa kanyang hita habang siya ay kumakain. Pagtingin niya sa ibaba, napansin niya na ito ay isang maliit payat na paa na may mga bakas ng bulaklak sa mga kuko sa paa. It was Sharpay who was doing some hanky-panky under the table. Kabanata 741. Walang magawang tumingin si Alex kay Sharpay na nakaupo sa tapat niya. Ito ay masyadong maliwanag, tama ba? She just made advances by using her legs. Namumula si Sharpay nang tumingin sa kanya si Alex pero through her expressions she was seducing him. Parang hangga't binigyan siya ni Alex ng senadoryo sa pamamagitan ng kanyang mga mata, ang silid sa tabi nila ay magiging lokasyon para sa kanila. Intimate act. Maliwanag, nakuha ni Sharpay ang maling ideya sa sandaling ito. Ang magandang binti ay talagang tumaas at ito ay pupunta. Karas ang kanyang crotch area. Di asterisk man ito. Masyadong daring ang babaeng ito. Kahit si Waltz ay hindi pa nagagawa ng ganito kaholetang dati. Smack. Walang tigil na hinampas ni Alex ang instep ni Sharpay gamit ang kanyang mga kagamitan. Walang bantay, napasigaw ang babae sa sakit. Agad niyang binawi ang paa niya pero mabilis niya itong nagawa. Kaya naman kumatok ang tuhod niya sa mesa kaya tumalon pa ang mesa. Gulat na bulalas ni Adriana, Sharpay, anong ginagawa mo? Ibabaligtad mo ba ang mesa? Iiyak na si Sharpay. Namamaga ang buo niyang instep at halos mabali ang mga buto. Hindi niya inaasahan na hindi maintindihan ni Alex ang pahiwatig niya. Di ba't sinabi niyang mag-asawa lang sila ni Pinsan sa papel at hindi man lang sila nagsesex noon? Ang isang kabataang tulad niya ay dapat na madaling makasama. Gayunpaman, tiyak na hindi niya masabi ang totoo. Nalungkot, sinabi niya, nakagat ako ng lamok. Sabi ni Adriana, kagat lang ng lamok at nagkakagulo ka na. Mabilis na pumunta at kumuha ng mahalagang alak ng iyong ama sa celery at ibuhos ito para kay Alex. She then turned to Alex and smiled as she said, Alex, dati may hindi pagkakaintindihan sa atin. At lahat ng ito ay dahil sa babaeng iyon, si Claire Essex. Sinadya niya kaming maging bastos sa iyo dahil gusto niyang maghiwalay kayo ni Dorothy para makapag-asawa si Dorothy ng isang mayamang tagapagmana. Nabigo ang pamilyang iyon na kilalanin ng iyong mahusay na mga kakayahan. Well, iba ang anak ko. Kahit kaunti lang ang naging boyfriend niya noon pero virgin pa rin siya. Sa palagay ko kung interesado ka, maaari mong subukang makipag-date sa aking anak na babae.
Napatulala si Alex. Bago pa makaalis si Sharpay at kumuha ng alak, inilapag na niya ang kanyang mga kagamitan at hinayla si Sharpay. Sundan mo ako. Habang nagsasalita siya, hinayla niya si Sharpay papasok sa kwarto niya at sinara ang pinto. Sa isang malakas na indayog, nahulog si Sharpay sa kama. Nagulat si Adriana sa eksena ng pagiging wild ni Alex, ngunit agad itong ngumiti. Ang dahilan kung bakit gusto niyang kunin ni Sharpay ang Chateau Lafite ay para langguhin si Alex at patulogin siya kasama ng kanyang anak. Tamang-tama kung mabuntis niya ito sa isang pagsubok lang. Hindi pa siya umiinom ng alak at ngayon lang niya hinayla ang anak niya sa kwarto. Mas maganda pa. Pagdating ng panahon, wala nang dahilan para iwaksi niya ito ng walang kahihiyan. Bahagyang natigilan si Sharpay nang ihagis siya sa kama. Kinakabahan siya noong una habang nakatingin. Alex, pero maya-maya, ngumiti siya ng masaya. Naiisip ni Sharpay, ang lalaking ito ay kumikilos pa rin sa harap ko ngayon. Sa totoo lang, hindi na niya talaga matiis, di ba? May lalaking hindi manloloko. Dahan-dahan siyang bumangon habang pinipilipit ang katawan at lumapit kay Alex. Inilagay niya ang isang kamay niya sa dibdib nito at marahang sinabi, Mr. Rockefeller, mangyaring huwag ganyan. Ako natatakot. Uhubadin na sana niya ang shirt nito nang sinabi niya. Smack! Sa pagkakataong ito, biglang sinampal ni Alex si Sharpay sa kanyang mukha. Mas lalong namula ang mukha niya kumpara kanina. At nakaramdam siya ng nasusunog na sensasyon. Napasigaw si Sharpay habang natulala. Samantalang si Adriana na nasa labas ng silid ay tuwang-tuwa nang marinig ito sa pag-aakalang sila ang gumawa nito. Gayunpaman tumunog ang doorbell sa sandaling ito. Tawag. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 742. Tumingin siya sa peephole at agad siyang nagulat. It was actually her sister Claire Essex who was at the doorstep. She cursed secretly, bakit naman lalabas ang snob na ito sa kritikal na sandali na ito? Hindi ko dapat hayaang guluhin niya ang plano ko. Kaya naman hindi siya umimik na para bang walang tao sa bahay. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tumunog ng malakas at malinaw ang kanyang telepono. Tumapit si Adrian sa phone niya at kinuha iyon. Agad niyang pinatahimik ang phone niya at pinatay ito. Gayunpaman, narinig na ni Claire ang mga tunog sa loob. Bang! 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 Pumatok siya ng malakas sa pinto habang sumisigaw, Adriana Bardo, anong ginagawa mo sa loob? Naririnig kong nagri-ring ang phone mo. Bilisan mo at buksan mo. Natahimik si Adriana. Gayunpaman, tumanggi si Claire na sumuko. Hindi lang mas malakas ang pagkatok niya sa pinto, nagpatuloy din siya sa pagsigaw sa malakas na boses, Adriana Bardo, buksan mo ang pinto. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sino subukang kumilos na parang hindi mo alam kung sino ako? Kapatid mo ako. Buksan. Don't you dare tell me na may affair kayo sa loob. You daring piece of she asterisk, sa sarili mong bahay ka na lang talaga nagkakaroon ng affair. Hindi ka ba natatakot na biglang bumalik ang asawa mo at mahuli ka? Galit na galit si Adriana na gusto niyang tahiin ang karayom ang bibig ng kapatid. Paano siya naging napakasama? Ang mga kapitbahay ay pauwi na mula sa trabaho sa oras na itong ngunit sumisigaw ka sa napakalakas na boses. Baka napagkamalan ng iba na ako, si Adriana Bardo talaga ang may karelasyon. Paano ko ipagpapatuloy? Manatili rito. Sa katunayan, palaging kinu-question ni Taylor Bellamy ang katapatan ng kanyang asawa dahil sa kagandahan nito. Magagalit talaga siya kung maririnig niya ang lahat ng mga chismis na ito. Wala siyang choice kundi pagbuksan siya ng pinto. Malamig ang tingin nito sa kanya habang sinasabi, Claire Essex, nababaliw ka na ba? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo sa labas ng bahay ko? Sino ang may karelasyon? Sa tingin mo ba ako ay ikaw? Kaya ikakalat mo lang ang iyong mga binti. Para sa bawat lalaking nakikita mo pagkatapos na maging balo sa loob ng maraming taon. Ikaw ang hindi kayang ailapit ang iyong paa. Matagal na akong kumakatok sa pinto, bakit hindi ka sumasagot? Hindi kaya nasa banyo ako. Gayunpaman, napansin ni Claire na may mali. May 3 set ng kubyerto sa hapagkainan. Hindi ba nasa labas ng bayan si Taylor? Bakit may 3 set ng kubyertos? Sinong pumunta sa bahay mo? Sumagot si Adriana, walang tao. Parang detective si Claire. Walang tao. Sa tingin mo ba bulag ako at wala akong nakikita?
Oh, ito ba ang susi ng kotse ng isang Porsche? Sis, niloko mo ba talaga si Taylor sa isang mayaman? Nag-aalala na si Adriana. Labis ang kanyang takot na malaman ni Claire ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Alex. Kapag dumating ang oras, sino ang nakakaalam ng susunod na mangyayari? So, she instantly kept her cool expression as she said, ano? May kinalaman ba ito sa iyo? Bakit ka nandito? Pwede ka bang umalis kung walang importanteng bagay? Malapit na akong lumabas. Nagulat si Claire. Seryoso ka? Nakikita mo ba talaga ang isang lalaki nang wala sa oras? Hindi. Boyfriend yun ni Sharpay. Nako, may bagong boyfriend na naman si Sharpay. Dapat talaga maghanap siya ng mas maaasahan. Mas mabuting hindi siya katulad ng naunang dalawa at lahat sila ay sinungaling. Itong Porsche ay magiging manugang mo. Naningkit ang mata ni Adriana sa kanyang pagsasalita. Nalungkot siya matapos marinig ang mga salita ni Claire sa ganoong tono. Hindi niya kaya. Tulong pero gustong magpakitang gilas. Anyway, naisip niya na dahil ginawa na ni Alex at ng kanyang anak ang gawa at hindi na niya ito matatakasan. Kaya ngumiti siya at sinabing, itong kotse ay regalo sa aking anak, si Sharpay mula sa aking bagong manugang. Ito ay nagkakahalaga ng higit sa $2 milyong. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kung siya ay maaasahan o hindi dahil siya ay isang CEO na may bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga asset. Ang kanyang kayamanan ay dadami pa ng ilang beses sa hinaharap. Nang marinig ang kanyang mga salita, nagulat si Claire ngunit naiinggit. Sino ito? Sabi ni Adriana, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Samantala, tiyak na narinig ni na Alex at Sharpay na nasa loob ng silid na nasa labas si Claire. Nagulat sila sa iba't ibang dahilan pero ayaw nilang malaman ni Claire. Kaya naman, nagpasya silang dalawa na manatili. Tahimik pagkatapos makipag-eye contact, naghihintay kay Adriana na paalisin si Claire. Gayunpaman, matapos maghintay ng 1 minuto, 5 minuto at kahit 10 minuto, hindi pa rin siya umaalis. Pareho silang hindi maaaring tumayo lamang doon. Itinuro ni Alex ang bintana at naisip ang tumalon ay nabigla si Sharpay, kinakabahan siyang bamulong, ito ang ika-10 palapag. Mamamatay ka kapag nahulog ka dito. Gayunpaman, ang kanyang boses ay narinig ni Claire na nasa labas lamang ng pinto. Agad siyang sumugod at binuksan ang pinto ng kwarto. Sa sumunod na segundo, natigilan siya. Bakit ka babasura, Alex Rockefeller? Anong ginagawa mo dito? Oh, hindi naman siguro ikaw ang bagong boyfriend ni Sharpay, di ba? Kabanata 743. Labis na napatulala si Claire nang makita niya sina Alex at Sharpay sa loob ng silid. Kahit sa panaginip ay hindi niya naisip ito. Nagulat siya pero nanunuya. Pagkatapos tumingin siya sa sarili niyang kapatid na si Adriana at nagsimulang tumawa. Mahal kong kapatid, may sakit ka baka makailan. Alam ng lahat na si Sharpay ay may masamang panlasa sa mga lalaki ngunit paano mo hindi rin gumana ng maayos ang utak? Hindi mo ba alam ang background nitong Rockefeller? Pinayagan mo talaga. Siya at si Sharpay na magkasama at tinawag pa siyang mabuti mong manugang. Ang lahat ba ng iba pang mga lalaki sa ito ay patay sa mundo? Siya ang walang kwentang scumbag na pinalaya sa bahay namin. Siya ay katumbas ng basura na itinapon ni Dorothy at talagang matatanggap ninyo ang ganoong uri ng basura. Napabuntong hininga si Alex sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na aabot si Claire sa puntong siya na talaga ang nagbukas ng pintuan. Nang marinig ang mga salitang iyon mula kay Claire, isang bakas ng galit ang sumilay sa loob ni Alex ngunit pagkatapos ay ang pakiramdam agad na nawala. Bago ang diborsyo, mayroon bang isang araw na hindi siya pinagalitan ng masama? Nakuha niya na kasanayan na. Kaya naman, hindi ito nagdulot ng anumang ripple ng emosyon sa kanyang puso. Ang pinakamahalagang bagay ay na kahit gaano mo ako pag-alitan, ako ay tatalikod at matutulog sa aking anak. Gayunpaman, hindi na kinaya ni Adriana. Talagang naniniwala siya na si Alex at ang kanyang anak na babae ay natulog ng magkasama at si Alex ang magaling niyang manugang. Paano niya hahayaan si Claire na ipahiya siya ng ganito? The most worrying part was what if pinabayaan pa ni Alex ang anak niya dahil sa galit dahil kay Claire. She immediately chided, Claire Essex, bakit ba ang dumi ng bibig mo? Anong meron kay Alex? Sa aking mga mata siya ang pinakamahusay na manugang na maaari kong hilingin. Siya at ang aking anak na babae ay natagpuan ng isa't isa na kaaya-aya at
Ano ang kinalaman nito sa iyo? Galit na tinapakan ni Claire ang kanyang mga paa. She glared at her as she said, "How dare you talk to me like that?" Hindi umatras si Adriana. Bakit hindi kita kayang kausapin ng ganyan? Sa tingin mo ba ay napakataas mo at iginagalang na madam? Isa ka lang nabigong balo na ang asawa ay tumakas kasama ng ibang tao. Clara Sex, itigil ang pag-aartista na parang lahat ay may utang sa iyo sa lahat ng oras. Pinagtitiyagaan ka namin ni tatay all this while dahil tinatrato ka namin na parang may sakit ka sa pag-iisip. Alam mo ba yon? Ikaw, ****. Galit na galit si Claire. Ang pakikipagrelasyon ng kanyang asawa ay isang kahihiyan sa kanyang buhay. Agad siyang nagbigay isang sampal sa mukha ni Adriana. Gayunpaman si Adriana ay sumabog din ngayon. Binigyan din siya nito ng isang sampal. Sa isang malakas na sampal kay Claire ay orihinal na nasugatan ang mukha agad na namula. Adriana chided, "Claire Sex, don't think that I dare not fight back. Kung mag-aaway tayo, ikaw no match for me kahit dalawa ang kopya mo. At saka, may dalawa pa akong lalaki sa pamilya ko, ano? Tungkol sa iyo. Wala ka sa pamilya mo." Sabi ni Claire, "Sino ang dalawang lalaki sa pamilya mo?" "Ang isa ay ang aking asawa, si Taylor Bellamy at ang isa ay ang aking manugang, si Alex Rockefeller. Pareho sila. Mga lalaki." Napaawang ang bibig ni Alex nang marinig iyon. "Since when I became Adriana's son-in-law?" Gusto niyang magpaliwanag sa sarili ngunit ang dalawang baliw na babae ng mga asex ay nag-aaway at walang lugar para makapagsalita siya. Malakas na sinabi ni Adriana, "Claire Sex, kung hindi dahil sa pagiging malungkot mo at walang mga lalaki. Akala ko baka kakausapin kita ng maayos. Si tatay lang ang naawa sa iyo na nagsasabi na medyo nababaliw ka dahil sa iyo. Tumakas ang asawa at hindi ka ma-provoke. Kaya naman, nagparaya ako sa iyo. Sinong makakaalam? Nabaliw ka talaga at pumunta ka pa sa bahay ko para gumawa ng eksena. Sino ka sa tingin mo?" Pinalaya si Alex sa bahay dahil baliw ka. Napakabait niya. Binata at itinuring mo siyang parang alipin sa lahat ng oras. Sinong makakatiis sa ugali mo? Dapat maging honest lang ako sa'yo. Tinitigan ko siya ng napakatagal. Noon ko pa gustong maging siya. Ang aking manugang. Sa sandaling ginawa mo siyang hiwalayan, gusto ko kagad na pakasalan siya ni Sharpay. Unlike. Ikaw na tretuhin siya na parang basura, ituturing ko siyang isang kayamanan at pagsilbihan siya sa bahay araw-araw. Meron ka bang anumang komento? Napatingin si Alex kay Adriana. Sana talaga magkaroon siya ng biyenan na makapaglingkod sa kanya araw-araw. Pero si Adriana iyon. Siya talaga. Dapat kalimutan na niya. Alam niyang malinaw sa kanyang puso na umani ng 180 ang ugali ni Adriana dahil nakita niya. Ang liwanag sa kanya. Kung hindi siya mayaman, magkakaroon siya ng parehong birtud tulad ni Claire. Nagulat si Claire. Ikaw ang baliw. Oh, ngayon naiintindihan ko na. Sa tingin mo ba ay nagiging siya? Mayaman dahil nagbukas ang nanay niya ng Lush Cosmetics whatsoever. At ang kapalaran ay patuloy na papasok at siya. Magiging mayaman na tagapagmana muli. Maaari mong ihinto ang pangangarap tungkol dito ngayon. Dapat wala na sila sa isip nila. Lumalaban sa Rockefeller Group. Pagdating ng panahon, wala siyang kahit isang sentimo at ang kumpanya ay aagawin ng Rockefeller Group. Higit pa rito, hindi rin maganda ang Lush Cosmetics. Saan ka makakahanap ng anumang mga pampaganda na may magagandang epekto? Dapat mayroong ilang mga hormonal na gamot sa loob. Sila. Kung may anumang problema sa mga pampaganda, lahat kayo ay magiging kasangkot. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 744. Matagal nang narinig ni Adriana ang lahat tungkol dito sa kanyang anak. Ang mga katangian ng mga produkto ng Lush Cosmetics ay kwalipikado at may lisensya. Paano magkakaroon ng anumang mga hormonal na gamot? Higit sa lahat, alam niya na ang kasalukuyang pagkakakilanlan ni Alex ay hindi simple. Kahit ang shareholder ng Thousand Miles Conglomerate ay kailangang yumuko sa kanya. Paanong ang isang pag-iral na tulad nito ay hindi makakapag-ayos ng Rockefeller Group? Ang Rockefeller Group ay masyadong mababa kaysa sa Thousand Miles Conglomerate. Naniniwala siya na hindi direktang winasak ni Alex ang Rockefeller Group dahil gusto niyang maglaro ng pusa at daga saglit.
Gayunpaman, hindi niya planong sabihin kay Claire ang lahat ng ito. Sabi niya, ano ang kinalaman nito sa iyo? Handa kaming gawin ito. Naghiwalay na ang anak mo at si Alex. Sila ay pupunta sa kanilang sariling mga paraan sa hinaharap. Either it's good or bad, it's our family's business. Hindi kami hihingi sa iyo ng kahit isang sentimos. Kaya ano ba talaga ang naririto mo ngayon? Sa sobrang galit ni Claire nakalimutan niya kung ano ang pinunta niya rito. Tinuro niya ang ilang tao at nagsimulang magmura. Pagkatapos ay sinara niya ang pinto at umalis. Hindi nakaimik si Alex matapos ang nangyari. Tumingin lang siya kay Sharpay at malamig na sinabing, magtrabaho ka ng husto mula ngayon at itigil mo na ang labis na pag-iisip. Imposible tayong dalawa. Pero kung may kakayahan ka at willing ka. Para magtrabaho ng husto, ginagarantiyahan kita ng masaganang kayamanan sa ngalan ni Dorothy. Ano? Napatulala si Adriana. Hindi, Alex. Ikaw. Hindi mo magagawa iyon. Hindi ka maaaring umalis pagkatapos matulog kasama ang aking anak na babae. Nanlamig ang mga mata ni Alex. Halos bumagsak sa lupa ang vibe na binibigay niya. Dali-dali siyang hinawakan ni Sharpay at mapait na sinabi, Nay, huwag ka nang magsalita. Sabi ulit ni Alex, I want the detailed proposal within 3 days. Kaya mo ba? Tumango si Sharpay. Oo, Mr. Rockefeller. Sige. Umalis si Alex sa tirahan ng Bellamy. Pagkaalis ni Alex, hindi napigilan ni Adriana ang pagsabihan siya. Agad siyang pinigilan ni Sharpay at sinabing, Nay, ano ang iniisip mo? Wala siyang ginawa sa akin. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang nangyari sa silid. Noon lang napagtanto ni Adriana na hindi natulog si Alex sa kanyang anak ngunit binigyan ito ng isang sampal para magising siya nang subukan niyang akitin ito. Agad niyang hinampas ang dibdib niya at itinadyakan ng mga paa, it must be that crazy Claire's fault. Bigla siyang pumunta dito at sinira ang kabutihan. Bakit may baliw akong kapatid na babae? Kung hindi, nakuha na natin. Tumaman agad kami ni Alex. Ayaw ko nang manatili sa sira-sirang bahay na ito. Gusto kong manirahan sa isang malaking villa. Sabi ni Sharpay, Ma, huwag naman po kayong ganyan. Sabi ni Alex, sobrang nasiyahan siya sa proposal ko. Pagdating ng panahon, hahayaan niya akong mamauno dito at nangako pa siya sa akin ng ilang shares kung magpe-perform ako ng maayos. Ayon sa kasalukuyang trend ng Lush Cosmetics, maaari itong makakuha ng taunang kita ng 10-10 bilyong dolyar o higit pa. Naniniwala ako na hanggat nakakapit ako sa kanya ng mahigpit, yayaman din ako. Nanlaki ang mga mata ni Adriana. Tama ka. Kung talagang matutulungan mo siyang kumita ng mas maraming pera, mababago niya ang kanyang pananaw sa iyo. Maaaring hindi kanya tanggapin ngayon, ngunit hindi ibig sabihin na hindi kanya tatanggapin sa hinaharap. Tumango si Sharpay. Tama iyan. Gusto kong patunayan sa kanya na ako ang kanyang lucky charm. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Claire sa sex villa. Nang makita niya sina Dorothy at Beatrice na nag-uusap sa sofa, lumapit siya sa kanila at inubos ang isang baso. Tubig sa mesa ng tsaa. Ibinaba niya ito ng malakas at saka umungol, galit na galit ako. Nakakunot ang noo ni Dorothy habang sinasabi, Nay, sino na naman ang nagpagalit sa iyo? Sabi ni Claire, sino pa sa tingin mo? Yung basurang ex-husband mo. Speechless talaga ako sa kanya. Kakadivorce niya lang sa iyo at ngayon ay nakikita niya ang piping B** na si Sharpay Bellamy. Gusto ba niyang makasama ang mga babae ng mga aseks at mamatay ng husto? Kabanata 745. Nagulat ang mga kapatid na babae ng aseks. Sabi ni Beatrice na kagagaling lang sa Eastward Island habang nanlalaki ang mga mata, totoo ba? Alex at Sharpay. Paano ito posible? Hindi sila magkatugma. Naiinis na sabi ni Claire, syempre totoo. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Mukhang nagulat si Dorothy noong una ngunit hindi nagtagal ay bumalik na rin siya sa normal. Naka-short siya, nakaupo na naka-cross leg sa leather sofa sa bahay habang may hawak na tablet sa kanyang mga kamay. Binabasa niya ang kanyang ulat sa trabaho sa screen habang walang pakialam na nagtanong siya, ano ang nakita mo? Sagot ni Claire, ano ang nakita ko? Siyempre, nakita ko ang walang kwentang basurang gumagawa ng mga bastos kay Sharpay. Naabutan ko sila sa loob ng kwarto ni Sharpay. Palihim silang kumikilos, malamang nagiging intimate na sila. Ang pangunahing problema ay hindi ito, ngunit ito ay ang handgal na si Adriana.
She actually said she's very satisfied with this son-in-law. Siya ba ay pulubi? Sinusubukang kunin ang mga basurang itinapon natin. Napatingin si Dorothy sa kanya. Malamang. Ibig sabihin hindi mo nakita ang nangyari. Sagot ni Claire, ano? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Umiti ng malumanay si Dorothy at tumahimik. Hindi siya naniniwala dito. Batay sa kanyang pag-unawa kay Alex, hindi dapat magkagusto si Alex kay Sharpay. Kung siya talaga ay makipag-ugnay kay Sharpay, nangangahulugan lamang iyon na siya ay magiging bulag. Umiling din si Beatrice. Hindi rin ako naniniwala. Si Alex ay isang walang kwentang basura ngunit napakapili niya kapag ito. Pagdating sa mga babae, sabi ni Claire, paano mo malalaman? Sabi ni Beatrice, I can tell in normal days. Higit sa lahat siya ay nanirahan sa amin ng halos 1 taon at siya laging kasama ang mga dilag tulad namin. Natural na mapili siya nito. Tingnan ang iba pang mga kababaihan na natagpuan niya sa ibang pagkakataon. Dr. Cheryl, Michelle Yaul, at Maya Howards. Lahat sila ay mga kagandahan. Si Sharpay ay mas mababa sa kanyang mga pamantayan. Patuloy ni Claire, pero narinig ko ito kay Adriana. Hindi ito maaaring mali. Who knows what drugs she's on, she suddenly cares so much about that brat. No, this isn't right. Dapat may mali. Kilalang kilala ko ang tiyahin mo, mas matalino siya kaysa sa duwende. Hindi niya dapat magustuhan si Alex sa estado niya ngayon. Meron bang hindi ko alam? Sa sandaling ito, naglalaro ang balita sa telebisyon. Biglang lumabas ang balita. Isang kotse ang nakabuntot ngayon sa 4:00 ng hapon. Sa mga lansangan ng Peace Road. Ang sumunod na eksena ay medyo nakakatawa. Si Mooney ang kukuha dito, napalitan ng eksena sa pinangyarihan ng aksidente sa sasakyan. Sa sandaling ipinakita ang eksena, nakita ang paghampas sa mukha ng isang tao ng maraming beses. Ito ang eksena kung saan sinasampal si Sharpay ng transgender rich woman. Medyo nanginginig ang video na parang ni-record gamit ang isang cellphone. Tingnan mo. Sharpay ito. Sigaw ni Beatrice. Naku, siya talaga. Ano ang nangyayari? Nagulat si Claire. Maging si Dorothy ay hindi tumingin sa kanyang tablet ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa balita. Kahit medyo nanginginig ang video pero kitang-kita pa rin nila na sina Sharpay at Adriana ay binubugbog ng isang mayamang babae. Sumimangot ang iilan sa kanila, maging si Claire ay bahagyang nag-alala. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang kanyang biolohikal na kapatid na babae. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagpanganga sa kanyang bibig dahil siya ay hindi makapagsalita sa loob ng mahabang panahon. Iyan ba, Alex Rockefeller? Oh my God, ano bang nangyayari? How dare he break the wrist of that person on the spot? Baliw ba siya? Ano? Ang babaeng iyon ay asawa ng shareholder ng Thousand Miles Conglomerate. Yung walang kwentang basura talaga. Mahilig pumasok sa gulo. Talaga bang iniisip niya na kaya niyang sakupin ang mundo dahil lang sa kaunting kaalaman niya sa martial arts? Tingnan mo. Sumakay pa ang Rolls Royce, andito na ang malaking lalaki. Naghahanap talaga siya ng bulo. Dorothy, buti na lang nakipag-divorce ka sa kanya or else wasak na talaga ang pamilya natin. Hanggang sa napaluhod si Darwin sa harap ni Alex, inilantad pa niyang transgender ang asawa. Ito ay talagang isang sorpresa. Nakanganga ang bibig ni Claire, bahagyang nakatali ang dila. Bahagyang gulong-gulo ang isip niya dahil hindi niya maproseso ang nangyari. Asterisk. Si Richard Asterisk. Pagkatapos panoorin ng balita, tumayo si Dorothy at sinabing, may appointment ako ngayong gabi, babalik ako ng huli. Tinanong ni Claire, kanino ang appointment? Isang business partner. There's some business matter to discuss about. I'll be with my colleagues, don't worry. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 746. Pagkatapos magsalita ay umakyat si Dorothy para kumuha ng sukli habang ka-text si Alex. Babe, miss na kita. Sagot agad ni Alex. Saan mo ako na-miss? Naglalagay ng lipstick si Dorothy habang nakangiting sagot. Ayan. Sagot ni Alex na may kasamang emoji na nakakadila. Magkikita kami sa labas ng iyong housing area sa kalahating oras. Nang matapos si Dorothy na magbihis ng mapang-akit at lumabas ng bahay na may dalang maliit na bag, tinitigan siya ni Beatrice.
Pabalik habang kausap si Claire, Mom, don't you think sis is a bit odd? Bakit siya magbibihis ng napakaganda? Sa oras na ito, talaga bang pinag-uusapan niya ang tungkol sa negosyo? 2 beses lang umimik si Claire, wala talaga sa isip niya ang bagay na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang tumingin kay Beatrice at sinabing, Beatrice, sa tingin mo ba ay matatalo ni Alex ang Rockefeller Group at bawiin ito? Napatulala si Beatrice. Bakit bigla kang nagtanong tungkol dito? Sabi ni Claire, isipin mo kahit ang shareholder ng Thousand Miles Conglomerate ay kailangang yumuko sa walang utang na loob na bastos na iyon. Anong qualification meron siya? Hindi mo ba ito nakikitang kakaiba? Hindi maaaring dahil kay Lush. Mga kosmetiko na binuksan ng kanyang ina, tama ba? Isa pa, ang boss ng Thousand Miles ay talagang personal na dumating at humingi ng tawad sa amin noong nakaraang pagkakataon. Binigyan ka pa niya ng madaming regalo, how is that normal? Kung iisipin ngayon, may mali talaga. Kahit na sa tulong ng iyong kaklase sa universidad mula sa mga yawl, hindi niya magagawang magsalita si Lord Lex kay Alex ng mapagpakumbaba, tama ba? Naisip ito ni Beatrice at nanlaki ang kanyang mga mata nang sabihin niya, sa tingin mo ba ay naglalaro si Alex para samantalahin ang iba sa lahat ng oras na ito? Sa katunayan, siya talaga ang tagapagmana ng royalties. Ano bang pinagsasabi mo? Anong royalties? Mama, hindi mo naiintindihan. Nakita ko ang isang ganap na bagong mundo nang pumunta ako sa Eastward Island. May mga martial artists talaga dito sa mundo. Maaari nilang basagin ang mga metal sa pamamagitan ng suntok at iunat pa ang kanilang mga kamay para magpatawag ng kidlat. Higit pa rito, ang mga royalty ay tunay na umiiral. Naiisip niya si Mas nang magsalita siya tungkol dito. Puno ng paghanga at pagkahumaling ang mukha niya. Siyempre, hindi siya pinaniwalaan ni Claire. Adik ka lang yata sa martial arts novels mo. Kung kaya nila summon lightning with their bare hands, naniniwala ka ba na alam ko ang Buddha Palm Technique at kaya kung sampelan ka ng isang hampas lang ng palad? Bibigyan kita ng misyon. Pumunta at alamin ang anumang nakatagong impormasyon sa likod ni Alex at hanggang saan ang negosyo ng Lush. Umabot na ang mga kosmetiko. Oo naman. Nagkataon lang na may kaklase akong omniscient tungkol sa California. Tatawagan ko lang siya at tatanungin. Habang ang mag-ina ay may mga palakol sa kanilang mga plano, kinuha ni Alex si Dorothy. At pumunta sa Maple Villa. Pagkapasok nila sa villa, excited na silang magsama-sama. Inihagis ang mga bag sa gilid, itinapon ang mga sapatos sa sulok ng dingding at nagkalat ang kanilang mga damit. Mabilis na tumaas ang temperatura sa silid. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga masiglang kabataan. Hindi nila makalimutan ang lasa kapag nasubukan na nila ito at gusto nilang subukan muli. Higit pa rito, ang maikling paghihiwalay ay ginawang mas matamis ang muling pagsasama kaysa sa honeymoon. Paano nila nalalabanan ang tukso? Maya-maya pa kahit saan sa bilya na iyon ay naging eksena na nila. Makalipas ang 2 oras, nakahiga si Dorothy sa dibdib ni Alex. Napapikit siya habang pinakikinggan ang tibok ng puso nito. Maya-maya, bigla niyang sinabi, nabalitaan ko na engaged na si Zendaya at ang fiancé niya ay Young Master of Missouri ni Coleman. Dapat alam mo ang tungkol dyan, di ba? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alex. Naiisip niya, bakit niya ito pinag-uusapan? Agad niyang pinakinggan siya sa pamamagitan ng pagtatanong, sa palagay ko nakarinig ako ng kaunting chismis, ngunit hindi ako sigurado sa mga detalye. Umisi si Dorothy. Akala ko balak mong agawin ang nobya. Nagulat si Alex at bakas sa mga mata niya ang gulat. Dali-dali niyang tinakpan ang sarili niya. Paano pa kaya ito? Hindi ko kayang makipag-usap sa mga Coleman ng Missouri o sa mga Storeners ng Michigan. Ibig bang sabihin, aagawin mo ang nobya kung kaya mong guluhin sila? Kabanata 747. Siyempre hindi. Paano kaya aaminin ni Alex? Tanga lang ang aamin. Gumulong si Alex kay Dorothy at bahagyang dumampi ang katawan nito sa kanya. Aniya, ngayon ko lang nakita ang mama mo, inaaway niya ang tita mo. Dapat may sinabi siya sa'yo pagbalik niya, di ba? Alam ni Dorothy na sinusubukan niyang ibahin ang paksa. Gayunpaman, wala siyang intensyon na ituloy pa ang usapin. Sumagot siya sa kanya, she did. Nakita daw niya na nakikipag-hook up ka sa pinsan ko sa kwarto niya. Oh, dahil naghiwalay na tayo, wala akong karapatang kontrolin ang mga bagay na ganito.
Pero, hinahabol ako ng isang mayamang tagapagmana, iniisip ko kung tatanggapin ko. Siya. Sumabog sa galit si Alex nang marinig iyon. Huwag kang maglakas loob. Pinilig ni Dorothy ang kanyang mahabang binti at tumawa. Bakit ayaw ko? Kung maaari kang magkaroon ng isang babae, bakit hindi ako magkaroon ng isang lalaki din? Agad namang ipinaliwanag ni Alex ang nangyari kinaumagahan. Lumalabas na hindi man lang siya nakinig ng mabuti. Noon lang niya napagtanto na hindi siya naniniwala sa sinabi ni Claire. Siya ay lumubog sa kanya at nagsimula ang isang bagong yugto ng pananakop. Walang nakakaalam kung gaano na ito katagal na siyahan silang dalawa. Naunang naligo si Dorothy at lumabas siya na may dalang bath towel. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bintana at tinitigan ang nakatanim na may elo na octagon na bulaklak at espiritual na butil sa palayok ng espiritual na lupa. Tinanong niya anong uri ng bulaklak ito. Napakaganda nito. Hindi ito itinago ni Alex sa kanya. Ito ay ang frosty octagon na bulaklak. Isang napakabihirang species. Bakit hindi ko narinig kanina? Namumunga pa nga ito. Hubby, hindi ka ba marunong magtanim ng mga bulaklak? Masyadong maliit ang palayok na ito. Walang sapat na espasyo para sa mga ugat, kakailanganin mo ng mas malaking palayok o itanim lamang ang mga ito sa hardin. Paano kung hayaan mong itanim ko ang mga ito para sa iyo? Ha? Napatulala si Alex. Di ito normal na bulaklak. Higit sa lahat, ang mga ito ay hindi normal na lupa, sila ay ang espiritual na lupa. Napakagulo. Ang mga lupang ito at ang mga bulaklak ay nagmula sa isang espesyal na pinagmulan at sila ay mahal. Ang bulaklak ay madaling mamatay kung sila ay magkakahiwalay. Alam ko, pero di ba palagi kang wala sa bahay? Ang mga bulaklak ay mamamatay din sa kasong iyon. Napagdesisyonan na isasama ko sila. Ano ang mali? Hindi mo man lang ako bibigyan ng isang palayok ng bulaklak ngayon. At may balak ka pa bang aibog ako? Ako, syempre ginagawa ko. Isa lang itong palayok ng mga bulaklak. Kunin muna. Kinaway-kaway ni Alex ang kamay niya. Malalim na ang oras, tinawagan ni Beatrice si Dorothy sa sandaling ito, tinanong siya kung kailan siya uuwi. Sinabi ni Dorothy, babalik ako kaagad. Pagkatapos magpalit ng damit, niyakap niya ang palayok ng mga bulaklak sa ibaba at pinahatid siya ni Alex pabalik sa villa area ng Ceneport. Don't worry, aalagaan ko itong pot of flowers, pwede ka nang bumalik. Umiti siya at hinalikan si Alex. Pagkatapos niyakap niya ang mga bulaklak sa palayok habang naglalakad siya sa villa area na parang night elf. Pagpasok sa lugar, lumingon siya at ngumiti. Ang ilang mga gwardya sa gate na pawang nalalasing sa kanyang ngiti ay nawala ng direksyon sa maikling sandali. Maging si Alex nakakalaban lang niya ng marahas ay nablangko saglit. Palagi niyang nararamdaman na mula nang magbago si Dorothy mula sa isang babae tungo sa isang babae, tila lahat ng bahagi niya ay naging isang lihim na kayamanan. Siya ay patuloy na nagpapalabas ng alindog ng isang matured na babae bawat pagsimangot o ang ngiti niya ay maaaring maging mahina sa isang lalaki. Sirip. Huli, bumalik si Alex sa Maple Villa. Bigla niyang naalala na may kailangan pala siyang gawin ngayon. Dapat niyang subukan ng blood refinement na ipinaalala ni Kenji Miyagi para mahanap ang may-ari ng ulo. Matagal na niyang pinag-aaralan ang tungkol sa ulo ngunit wala man lang progress. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang hakbang ng blood refinement sa lahat ng ito. Ang mga turo sa The Ultimate Book of Medicine ay binanggit ang paraan ng blood refinement sa pagkilala sa may-ari ng higit sa isang beses. Ito ay talagang isang shortcut upang matulungan ang mga taong mababa ang paglilinang upang pinuhin kanilang mga espiritual na kasangkapan at mahiwagang kayamanan. Sa pamamagitan ng isang tiyak na koneksyon na nalikha sa pagitan ng esensya ng dugo ng isang tao at ng mahiwagang kayamanan, magagawa nito gawing mas madali ang proseso ng pagpino. Inilabas ni Alex ang butil. Pagkatapos ay pinilit niyang ilabas ang isang patak ng kanyang dugo sa butil. Mabilis na sumipsip ang dugo sa butil. Tuwang-tuwa si Alex habang iniisip niyang may mangyayari. Gayunpaman, pagkatapos ng 1 minuto, 2 minuto, 5 minuto, walang kahit isang reaksyon sa ibabaw ng butil. The asterisk man, anong meron? Hindi kaya kulang ang dugo? Nagpatuloy si Alex sa pagbuhos ng mas maraming dugo sa butil. Wala pa ring reaksyon sa butil matapos ang mahigit 10 patak. Gayunpaman, ang butil ay hinihigop ang lahat. Dugo.
Medyo nadismaya si Alex. Let's see how much of my blood that this little bead could absorb. Inawi niya ang palad niya at inilagay ang ulo sa sugat niya. Sipsipin mo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 748. Sa susunod na segundo, nagpakawala siya ng isang nakakatakot na dagandong dahil ang butil ay nawala na may kasamang whoosh. Pumasok ito sa sugat niya. Tapos natunaw. Anong nangyayari? Nasaan ang butil? Takot na takot si Alex. Inanap niya ang lupa ngunit wala ito. Imposibleng nasa lupa ito. Nakita kasi niya ang butil na nawala sa harapan niya at napunta sa sugat niya sa palad. Higit sa lahat wala siyang naramdaman. Yung ulo ay kasing laki ng prutas ng longgen. Paano ito nakapasok sa loob? Hindi ito posible sa siyensya. Sa sumunod na sandali, mas nabigla siya. Sa pamamagitan ng kanyang panloob na paningin, natagpuan niya ang butil sa kanyang upper energy core na matatagpuan malapit sa gitna ng kanyang noo. Ang butil ay tahimik na nakaupo sa kanyang upper energy core at hindi ito gumagalaw. Pagkaraan ng 2 oras na pagsubok, nahiga si Alex sa kama na may mukha na parang gusto na niyang mamatay. Walang magawa niyang tinanggap ang katotohanan. Ang butil ay nasa kanyang upper energy core ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Hindi niya ito mapipilit o maigalaw sa pamamagitan ng pagsigaw. Hindi niya ito makontrol. Kalimutan mo na. Hanggat hindi nakakaapekto sa utak ko, mag-iinarte lang ako na parang nag-iimbak ng itlog ng pugo ang utak ko. Tungkol naman sa isa pang butil, hindi siya nang ahas na subukan ito. Si Richie. Sa ikalawang araw, ito ay ang libing ni Lord Lex. Nagmaneho si Alex sa Hells Angels. Samantala, ang balita tungkol sa pagkamatay ni Lex Gunter, ang boss ng Thousand Miles Conglomerate, ay kumalat sa buong California. Maging ang balita ay nagulat na ito ng madaling araw. Mayroon si Lord Lex Gunter. Sa kasamaang palad ay pumanaw. Ang posisyon ng CEO ng Thousand Miles Conglomerate ay papalitan ng goddaughter ni Lord Lex Gunter, si Waltz Floor. Mabilis na kumalat ang balita. Di nagtagal, pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa balita ni Waltz Floor. Sa California State University, ang silid-aralan ni Beatrice. Goddess Essex, may naghahanap sa iyo. Isang sigaw ng isang lalaki ang nakakuha ng atensyon ng buong classroom. Iisa lang ang Goddess Essex sa classroom at iyon ay si Beatrice. Hindi mabilang na mga estudyante ang nakatingin. Ang entrance ng classroom at nakita nila ang isang pandak na lalaki na nakasuot ng salamin na nakatayo sa labas ng entrance. Tiningnan siya nito ng masama. Tik. Sunod-sunod na naghiyawan ang mga estudyante. Ang taong iyon ay itinuturing na isang sikat na karakter sa California State University, ang kanyang palayaw ay daga. Tinawag siya ng ilang tao na know-it-all dahil mahilig siyang mangolekta ng lahat ng uri ng chismis. Gayunpaman, may mga alingaw na ang taong ito ay malamang na isang hacker. Ang kanyang mga kasanayan sa computer ay napakahusay. Marami siyang alam na impormasyon dahil nakuha niya ito sa pamamagitan ng pag-hack. Nagbenta siya ng impormasyon para sa baon na pera gamit ang mga kakayahan na mayroon siya. Beatrice, bakit ka hinahanap ni Rat? Tanong ng lalaki sa likod ni Beatrice. Wala lang. Tinanong ko lang siya ng ilang impormasyon. Lumabas si Beatrice ng classroom. Itinulak ng daga ang kanyang salamin habang inihampas ang kanyang kamay sa bag ng dokumento. Kapag ako, si Rat, ay nagtakdang gawin ang iyong gawain, paano ako makakabalik na walang dala? Narito ang kailangan mo. Ibibigay ko ito sa iyo pagkatapos mo akong bayaran. Sa hagdanan, inilipat ni Beatrice ang $3,000 sa kanyang account at kinuha ang bag ng dokumento. Gayunpaman, sinabi muli ng daga, Lady Essex, bakit mo iniimbestigahan ang iyong dating bayaw? Meron ako. Mas kawili-wili tungkol sa iyo at sa iyong dating bayaw, gusto mo bang bilhin ito? Nabigla si Beatrice nang sabihin niya, ano ito? Kabanata 749. Ako at ang aking dating bayaw. Gulat na tinignan ni Beatrice si Rat pero agad din itong kumalma. Huwag kang maglakas loob na magkalat ng chismis. Wala naman akong kinalaman sa lalaking iyon. Huwag mong isipin ang paggamit ng mga Photoshop photos para mangikil ng pera ko, wala rin akong pera. Nakangiting sabi ni Daga, talaga. Hindi ko sinabing mangikil ako sa iyo ngunit hindi sinasadyang nakakita ako ng isang bagay na talagang kawili-wili.
Kung hindi ka interesado pagkatapos ay kalimutan ang tungkol dito. Naging curious si Beatrice at nagtanong. Ano ito? Sumagot ang daga, isang footage sa Apollo Hotel. Well, technically may 3 footages. Nagulat si Beatrice. Apollo Hotel, di ba doon ako na droga at muntik ng ma-rape ng Spark Rockefeller na yun tapos niligtas ng mask? Doon namatay sina Spark at Jefferson. Ito ang palaging pinakamalaking sikreto sa kanyang puso. Hindi dapat malaman ng mga tagalabas ang tungkol dito. Pero, ano ang kinalaman nito kay Alex? Hindi mapakali si Beatrice. Nag-aalala siya na baka may alam si Rat. Lalo na kung ang pagkamatay ni Spark ay isisi sa kanya, hinding-hindi siya bibitawan ng Rockefellers. Pinilit niyang pinakalma ang sarili at nagtanong, sabihin mo ng maayos, saka lang ako magpapasya kung gusto kong bilhin ito. Sabi ng daga, noong gabing iyon parang may ginawa sa iyo ang dati mong bayaw. Kung ayaw mong malaman, kalimutan mo na. Ipinapangako ko na hindi ko sasabihin ang anumang bagay tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, mayroon akong magandang etika sa trabaho. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-isipan, sa wakas ay sinabi ni Beatrice, magkano? $5,000. Hindi ba mahal iyon? MS. Asex, ang iyong kapatid na babae ay CEO na ngayon ng Asex Conglomerate na may netong halaga na daan-daang milyong dolyar. Imposibleng wala kang ganito kalaking pera, tama? Naniniwala ako na pwede pa rin tayong maging magkaibigan pagkatapos nito, di ba? Sige. Ngunit wala akong sapat na pera ngayon. Utang muna ako sa iyo ng $2,000. Oo naman. Idagdag mo ako sa line, ipapadala ko sa iyo ang footage. Makalipas ang 10 minuto, natanggap ni Beatrice ang footage. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso sa takot na malantad ang kanyang mga pangyayari, lalo na kapag si Mona ang nasasangkot dito at maaaring magdulot ito ng malaking epekto. Hindi siya nang ahas na i-click ang video sa publiko. Sa halip, pumunta siya sa ilalim ng malaking puno sa campus kung saan walang tao. Siya ay nag-click sa video at mayroong 3 CCTV footage. Wala pang 5 minuto ang lahat ng footage, ngunit pagkatapos na panoorin ang mga ito, naramdaman ni Beatrice na parang tinamaan siya. Kidlat. Iyon ang footage ng insidente noong araw na iyon. Nakita niyang sinusundan ni Alex si Jefferson at nagsusuot ng maskara. Pagkatapos nakita niya. Binuhat siya ni Alex at umalis sa isang madilim na eskinita. Si Alex Rockefeller talaga. Ang taong nagligtas sa akin ay si Alex Rockefeller. Si Alex Rockefeller ay masked. Ito ay totoo at ang footage ay ebidensya. Napatikip siya ng mahigpit sa kanyang bibig at namula ang kanyang mga mata. Maraming eksena ang biglang lumitaw sa kanyang mga mata, iyon ang mga eksenang sinasaksak ni Alex ang kanyang tiyan, California State Stadium, Apollo Hotel, ang Deadly Alley, at ang bangin ng Eastward Island. Siya ay humakbang pasulong upang iligtas siya sa bawat oras. Kung hindi dahil sa kanya, siya ay namatay ng hindi mabilang na beses o kahit na dumanas ng isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Gayunpaman, paano niya ito tinatrato sa lahat ng mga oras na ito? Hindi na malayan, nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tahimik mong ginagawa ang lahat ng ito nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Alex Rockefeller, bakit ang tanga mo? Hindi, kailangan ko siyang hanapin. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya, biglang pinalakas ni Beatrice ang kanyang paninindigan. Sa oras na ito, ang mga imahe ng karaniwang basurang Alex at ang matapang, walang talo na mask ay ganap na pinagsama sa kanyang isip. Hawak pa rin niya ang bag ng dokumento tungkol sa impormasyon ni Alex na ibinigay ni Rat kanina. Gayunpaman, sa sandaling ito, ayaw niyang buksan ito. Kahit ano pa ang nakasulat sa loob kay Alex iyon. Privacy. Naniniwala siya na kung bubuksan man niya ito ay isang paglapastangan at katumbas ng pagyurak sa kanyang pananampalataya. Kaya nagpasya siyang huwag tumingin sa file na iyon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 750. Sa hindi kalayuan, mayroong isang boiler house sa California State University. May mga uling na nasusunog sa loob, pumunta siya at walang tao sa loob. Matindi ang pag-aapoy ng boiler at itinapon niya ang bag ng dokumento sa loob. Agad na nilamon ng apoy ang bag ng dokumento. Pagkatapos tinawagan niya si Alex. Si Richie. Samantala, nakarating lang si Alex sa Hells Angels. Bahagya siyang nagulat nang makatanggap siya ng tawag mula kay Beatrice. Pagkatapos sinagot niya ang tawag.
Ano yun, Beatrice? Alex, are you? Gustong itanong ni Beatrice sa kanya ngunit agad niyang pinigilan ang sarili dahil bigla niyang naramdaman na hindi ito gagana kung ihahayag niya ang pagkakakilanlan ni Alex bilang mas, baka bigla siyang harangan nito at hindi na siya kakausapin pa. Sa makatuwid, hindi niya dapat ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ba ako? Nakasimangot na tanong ni Alex. Kasama ba kayo ni Sharpay? Agad niyang binago ang kanyang sasabihin. Narinig ko ito mula sa aking nanay. Tinatamad si Alex na sagutin ang mga ganyang tanong. So, sagot niya, yes or no, it's none of your business. Kung tinawagan mo ako para lang tanungin ako ng ganitong kalokohang tanong, ibababa ko na ang tawag. Hindi. Nagmamadaling sinabi ni Beatrice, gusto ko lang sabihin na naniniwala ako na hindi mo gugustuhin si Sharpay. Sigurado akong nagbubuga lang ng kalokohan ang nanay ko. O parang kilalang kilala mo ako. Masasabi ko, okay. Si Sharpay ay masyadong mababa kaysa sa aking kapatid na babae at hindi siya kasing galing sa akin. May iba pa ba? Tungkol dyan. Malamang nagugulo ka ng nanay ko. Ikaw, dapat kang mag-ingat. Nakaramdam ng kakaiba si Alex at nagtanong, hindi ba palagi kayong kasama ng nanay mo? Sumikat ba ang araw mula sa kanluran? Ngayon. Bakit mo ipaalam sa akin ang tungkol dito? Di kasi. Iniligtas mo ang aming buong pamilya sa pamamagitan ng kusang pagsaksak sa iyong sarili sa maliit na eskinita noong nakaraang pagkakataon. Pakiramdam ko kahit gaano pa kalaki ang hindi pagkakaunawaan na ito, oras na para palayain ito. Sana hindi ka na masaktan. Dahil sa mama ko. Iyan na iyon. Sige, naiintindihan ko. Sa ngayon, may mga bagay akong dapat asikasuhin. Sige, may klase din ako. Bye. Pagkababa ng tawag, napagtanto ni Beatrice na mabilis ang tibok ng kanyang puso na para bang lalabas ito sa kanyang dibdib. Maging ang mukha niya ay nag-iinit. Samantala, walang pakialam si Alex sa sinabi sa kanya ni Beatrice kanina. Si Clara Sex ay isang baliw na babae. What could she do to me now? Nang papasok na sana siya sa Hells Angels, bigla siyang nakarinig ng boses sa malapit. Tagapagligtas. Ito ay isang babae. Ang kanyang boses ay parang isang orchideas ng walang laman na lambak, naislan at banayad. Tumingon si Alex at nakita si Zylo mula sa pamilya Stormer ng Michigan. Siya ay tiyahin ni Zendaya na noon. Niligtas lang niya sa Sanctuary Shrine kanina. Peace Stormer, anong ginagawa mo dito? Nagulat si Alex. Mukhang mas maganda ngayon si Zylo kumpara noon. Maliwanag, ang Stormers ng Michigan ay may katulad sa makalangit na kayamanan. Siya ay mukhang isang 40 taong gulang na babae bago ito, ngunit ngayon ay halos katulad na niya. Isang babaeng wala pang 30 taong gulang. Hindi mo ba ako tinatanggap? Umiti siya ng malumanay. Ang matikas na kilos ng isang ginang mula sa isang mahusay na pamilya ay walang alinlangan na nahayag. Nakangiting sabi ni Alex, hindi naman. Then, you are here to, itinuro niya ang loob ng Hells Angels. Sa oras na ito, ang labas ng Hells Angels ay pinalamutian ng mabibigat na dekorasyon sa libing, puting tela at ang mga banner, itim na bulaklak at dalawang malalaking puting parol ay nakasabit ng mataas. Tumango si Zyla habang sinasabi, oo, tagapagligtas. Dumating ako upang ibigay ang aking pakikiramay kay Lord Lex sa ngalan ng mga kapatid na babae ng Stormers na nasaktan. At the same time, pumunta ako para magpasalamat din sa iyo. Sagot ni Alex, huwag mo akong tawaging tagapagligtas, tawagin mo lang akong Alex. Tere na pumasok na tayo. Sige. Naglakad silang dalawa sa Hells Angels. Maya-maya pa ay nakita na nila sina Waltz, Asher at iba pa sa loob. Gayunpaman, bago niya sila makausap, isang shareholder ng Thousand Miles Conglomerate ang sumugod at kinausap si Waltz, MS. Floor, hindi ito maganda. May isang taong sadyang nagbenta ng aming stock at ngayon ay bumagsak ang presyo ng aming stock dahilan upang ibenta ng mga shareholder ang kanilang. Nagbabahagi dahil sa takot. Ano ang dapat nating gawin? Kabanata 751. Natulala si Waltz. Karaniwang mahilig siya sa mga armas at baril. Pamamahala ng isang kumpanya sa pagpapadala sa ilalim. Thousand Miles ay ang pinakamahusay na magagawa niya. Ngayong may problema sa presyo ng stock, ano pa ang magagawa niya? Wala siyang alam tungkol sa pagpapatakbo ng mga stock.
Sino ang dapat kong itanong kung tatanungin mo ako? Pinandilatan niya ito ng magagandang mata. Hindi ba may mga tao sa kumpanya na dalubhasa sa mga bagay na tulad nito? Hayaan mo lang silang mag-manage, wala akong alam sa stock. Pangangalakal. Nagmamadaling sinabi ng shareholder, wala itong kinalaman sa stock trading. Sumagot si Waltz kung gayon tungkol saan ito. Natigilan ang shareholder sa tanong niya. Walang tamang sagot sa tanong. Biglang sinabi ni Alex, kunin mo ako ng laptop, titingnan ko. Nagulat si Waltz. Senior, alam mo ba ang tungkol sa stock trading? Sumagot si Alex, ginawa ko ito sa loob ng 2 taon. Pinalakpakan ni Waltz ang kanyang mga kamay habang sinabi niya, ang galing. Habang nakadikit sa kanyang noo, napabuntong hininga ang shareholder sa kanyang puso. Akala niya ay 1,000 miles. Maaaring hindi na tumagal ang conglomerate ng ilang taon pa dahil kaunti lang ang alam ni Waltz tungkol sa negosyo at isang outsider lang si Alex. Kung siya ay magbibigay ng mga utos ng walang paros, maaaring malugi ang kumpanya sa loob ng wala pang ilang buwan. Wala siyang choice kundi ang sabi, I brought my laptop with me. Maaari mong suriin ang mga stock dito. Binuksan niya ang laptop at binuksan ang software. Natigilan si Alex nang makita ito. The histogram whatsoever and the data analysis. Sumakit ang ulo niya habang nakatingin lang sa kanila. Gayunpaman, lubos ang tiwala ni Walt sa kanya dahil naniniwala siyang walang imposible para kay Alex. Tanong niya, kumusta, senior? Maaari mo bang malaman kung sino ang nasa likod nito? Sinabi ni Alex, anong software ng stock trading ito? Bam! Ang nasa katanghaliang bulang na shareholder ay nahulog at naupo sa lupa. Iyan ay hindi isang stock trading software, ngunit isang capital flow monitoring software na 10 beses na mas profesional kaysa sa dati. Tumingin si Alex sa shareholder. Anong problema mo? Hindi ba ito ay isang maliit na patak lamang ng mga stock, gayunpaman ay natatakot ka? Ano ang problema, hindi ba lahat ng mga share market ay may mga circuit breaker? Ito ay titigil ngayon kapag ito ay tumama sa ilalim ngayon. Sa sandaling ito, si Zyla na nakatayo sa isang tabi ay tumingin kay Alex at sinabing, Alex, hindi ganoon ka-simple. Ang 1,000 Miles Conglomerate ay isa sa mga nakalistang kumpanya ng Hong Kong, walang circuit breaker o limitasyon. Mayroong isang mangangalakal sa likod ng lahat ng ito. Ayon sa aking pagbabawas, may humahabol sa stock market ng 1,000 Miles Conglomerate. Ang kanilang pinakalayunin ay isama ang 1,000 Miles Conglomerate. Dapat meron sila. Malakas na kapital sa likod ng eksena. Sinabi ni Alex, ano ang dapat nating gawin? Malumanay na sabi ni Zyla, may tiwala ka ba sa akin? Bigyan mo ako ng 2 oras, malalaman ko ang mga mastermind at marahas na atakihin sila. Agad namang sumagot si Alex, I trust you. Tumanggo rin si Waltz. Kung ganoon, ipaubaya ko na sa inyo. Ihilingin ko sa mga tao sa 1,000 Miles Conglomerate na ibigay sa inyo ang kanilang buong kooperasyon. Ihimatayin na ang shareholder sa tabi nila. Mabuti kung walang alam sina Alex at Waltz. Ngayon ay talagang naniniwala sila sa isang babae na lumitaw ng wala saan upang kontrolin ang share market. Talagang nag-aalala siya na ang 1,000 Miles Conglomerate ay magsasara sa araw na ito. Hindi. Agad na sinabi ng shareholder, MS. Floor, hindi mo alam ang background ng babaeng ito. Paano mo siya hahayaang manguna? Sa katunayan, ito ay isang profesional na usapin, hindi ito kasing dali ng stock trading. Maaaring matapos ang 1,000 Miles Conglomerate kung hindi tayo mag-iingat. Malamig na sinulyapan ni Zyla ang shareholder at nagtanong, alam mo ba ang tungkol sa Snow of Stormers? Bahagyang natigilan ang nasa katanghaliang bulang na shareholder. Agad niyang sinagot, syempre. Ang Snow of Stormers ay katulad ni Warren Buffett ng Amerika, ang taong iyon ay isang alamat sa stock market. Walang stock. Sa mundo na hindi kayang paglaruan ng Snow of Stormers. Idol ko talaga ang taong iyon, paanong hindi ko malalaman. Ang shareholder pala ay manager ng Stock Market Response Unit at isa siyang magaling na trader. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 752. Siya ay labis na humanga sa Snow of Stormers. Nag-aral pa siya ng higit sa 100 ng klasikong kaso ng Snow of Stormers. Lahat sila ay kamangha-mangha, ngunit hindi niya alam kung ang taong iyon ay lalaki o babae. Gayunpaman, sinabi ni Zyla, hindi. Hindi mo malalaman dahil hindi mo ako kilala.
Anong ibig mong sabihin? Natigilan ang shareholder. Ibig mong sabihin. Ikaw ang Snow of Stormers. Sumagot si Zyla, oo, ako ang Snow ng Stormer mula sa Stormers ng Michigan, si Zyla Stormer. Ang nasa katanghaliang bulang na shareholder ay natigilan habang nakanganga ang kanyang bibig. Hindi siya makapagsalita ng matagal. Hindi naintindihan ni Alex at Waltz ang tungkol sa kadakilaan ng Snow of Stormers, ngunit nang makita nila ang reaksyon ng nasa katanghaliang bulang na shareholder, naiintindihan nila ang isang bagay. Maya-maya pumasok si Zyla sa isang marangyang kwarto sa Hells Angels. Tinitingnan niya ang data sa laptop habang nagbibigay ng mga utos ng malayuan. Tinawag pa niya ang mga tao mula sa Stormers ng Michigan upang humiling ng isang malakas na backup. Si Richie. Sa isang bilya, sunod-sunod na pumila ang 12 ng mga computer. Ang mga makapal na itim na cable at Cat6 na mga cable ay nasa lahat ng dako. Mahigit 12 ng mga ngalakal at katulong ang nagsimula sa labanan ng mga pamilihan ng sapi dito. Ang ama ni Vanya Tyler, si Adrian Tyler, ay nakikipaglaban sa isang maputing buhok na matandang nasa tabi ng mesa. Samantala, si Vanya, Penelope at ang isa pang marangal na babae ay umiinom ng tsaa. Paano na, Mr. Anders? Magagaling itong mga trader ko, diba? Pagkatapos ng araw na ito, kalahati ng 1,000 Miles Conglomerate ay nasa iyong mga kamay. Tumawa si Adrian. Hahaha. Umiti ang matanda at saka ngumuso. Kung hindi lang ako nilinlang ng B***star na si Lex Gunther noon, ako ang unang negosyante ng California, si Tom Anders. Kung lalaban si Lex Gunther. Without any dirty tricks, how could he be a match for me? Balak kong lumaban ngayong taon. Pero D***man, namatay talaga itong short-lived D***star. Kung ano ang isang pagkabigo. Naka-brown nose agad si Adrian. Ginoo. Anders, ikaw ay isang business genius na may walang katulad na karunungan noon. Walang-wala ang Lex Gunther na iyon sa harap mo. Siya ay bumangon lamang bilang isang negosyante dahil mayroon siyang ilang mga dirty tricks sa kanyang manggas at nagpatakbo ng mga hindi etikal na negosyo. Kung hindi, paano siya may kukumpara sa iyo? Sa sandaling iyon, tumawa ng hysterically si Tom. Umarap si Adrian sa isang profesional na mga ngalakal na dinala niya at nagtanong, Jimmy, how's the progress? Ilang 1,000 miles shares na ba ang nakuha mo? Sumagot ang isang binata, Mr. Tyler, nagamit na namin ang $3 bilyong sa pagkakataong ito. Sa 2 puntos pa lang, makukuha na natin ang lahat. Malaki. Gayunpaman sa oras na ito, sumigaw ang isa pang mga ngalakal, hindi ito maganda. May bumibili ng stock ng malaki. Dami. Sumagot si Jimmy, huwag kang mag-alala. Sinusubukan ng 1,000 Miles Conglomerate na isave ang kanilang market. Ituloy mo lang ang paghagis. Kapag nasira ang merkado, matatapos na sila. Pagkalipas ng 2 minuto, may sumigaw, Jimmy, tingnan mo. Pumili ng 100,000 unit ang kalaban. Hindi. Pumili sila ng isa pang 300,000, 500,000, 5 milyong units. Paano sila? Sobra. Ito ay nangunguna. Ano? Paano naging ganito? Saan nanggaling ang pera ng kalaban? Natigilan si Jamie. Ibang-iba ito sa inaasahan niya. Samantala, may sumigaw na naman, Mr. Anders, hindi ito maganda. Bumabagsak na ang stock market natin Bumabagsak. Nako, hindi ito maganda. Pinalalabas kami. Mr. Anders, wala na kaming pera. Natigilan si Tom. $3 bilyong ang nawala. Ilang 1,000 miles shares ang nakuha natin. Sumigaw ang mga ngalakal, wala naman. Ito ay hindi lamang $3 bilyong, maging ang lahat ng bahagi ng iyong kumpanya ay naging. Singaw. Oof. Tumura si Tom ng isang subo ng dugo. Adrian Tyler, how dare you deceive me? Sa sandaling ito, isang grupo ng mga agresibong mandirigma ang bumukas sa pinto ng bilya at nagmadaling pumasok. Kabanata 753. Pinangunahan ni Asher Storm ang mga taong sumugod sa bilya. Mayroong 20 mandirigma sa ilalim ng mundo mula sa 1,000 miles. Ang 1,000 miles of conglomerate score crisis ay mabilis na naayos ng si Zyla ay tumalon upang tumulong. Ginamit pa niya ang kapangyarihan ng kanyang pamilya para ikulong ang mga puwersa sa likod nito at sinaktan ng kumpanya ng kalaban hanggang sa halos masira ito. Tapos nalaman pa nila ang crime scene, itong bilya. Sino kayo?
Sino ang nagpapasok sa iyo? Lumabas ka na ngayon. Itinuro ng isang katulong na nakatayo sa may pasukan. Sa ilong ni Asher habang sumisigaw. Basag. Inawakan ni Asher ang daliri ng assistant at agad itong nabali. Ang katulong ay subordinate ni Tom. Mas lumaki ang negosyo ni Tom sa mga taong ito at ng kanyang katulong. Ang saloobin ay nagbago din para sa mas masahol na katumbas. Lalo siyang naging mayabang at minamalas ang iba. Sa sandaling ito, napasigaw siya sa matinding paghihirap ng talagang nabali ang kanyang daliri. Nagmura siya ng masama. How dare you break my finger? Umisi si Asher, hindi ka naniniwala. Subukan natin ang isa pang daliri. Basag. Arg. Naniniwala ka na ba ngayon? Kung tatahimik ka, ipagpalagay ko na hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Pagkatapos ay maghiwalay tayo ng isa pa. Napakabilis ni Asher. Matapos ang tuloy-tuloy na pag-crack ng mga buto, ang numero 1 katulong ni Tom ay nabali ang lahat ng daliri ng kanyang kanang kamay sa 90 degrees pabalik na parang namumulaklak na parang bulaklak. Kasabay nito pinatay siya ng matinding sakit. Galit na galit si Tom. Agad niyang tinawagan ang kanyang mga bodyguard. Gayunpaman 7 o 8 sa kanilang mga tadyang ay mabilis na nabali ni Asher. Tumingin si Asher kay Tom at bahagyang ngumiti, Tom Anders, ikaw talaga. Noon, akala ng ninong ko ay nakakaawa ka kaya binitawan ka at pinalayas ka lang sa California. Ngayon na ang aking. Pumanaw na si Ninong, mukhang lubos ang pasasalamat mo sa kanyang kabaitan at gusto mo siyang samahan sa Netherworld para makipaglaro sa kanya ng chess para hindi siya malungkot. Napakaganda, kailangan ko talagang magpasalamat para doon. Ipinapangako ko na bibigyan kita ng magandang poster kapag ipinadala kita doon. Alam ng mga taong pamilyar kay Asher na magkakaroon siya ng ngiti sa kanyang mukha kapag napuno siya ng layuning pumatay. Nilunok ni Tom ang sarili niyang laway at kinakabahang sinabi, Asher Storm, ikaw. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Paano niya nahulaan na ang mga tao mula sa Thousand Miles Conglomerate ay malalaman ang tungkol sa lugar na ito ng napakabilis? Nakakuha ba siya ng tulong mula sa Diyos? Napakaraming mga ngalakal ang kanyang inayos dahil gusto niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Gayunpaman tila ang lahat ng ito. Walang silbi ang mga ngalakal. Hindi lamang nawala ang lahat ng kanyang pera, ngunit nakakit din nila ang mga tao mula sa Thousand Miles Conglomerate. Okay lang kung hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Kailangan mo lang malaman kung paano maglaro ng chess. Ibalik mo siya. Ipapakremate siya kasama ng aking ninong sa punerarya bukas. Maraming mandirigma mula sa Thousand Miles ang mabilis na sumugod at nakontrol si Tom. Sa sobrang takot ni Tom ay halos maiihina niya ang sarili. Alam niyang palaging tinutupad ni Asher ang kanyang mga salita. Kung sasabihin niyang ipapakremate niya ito, tiyak na hindi niya ito lulunurin sa ilog. Gayunpaman siya ay isang buhay na tao, paano siya makremate? Hindi niya maiwasang kiligin kapag naiisip niya ang mainit na kala na mahigit 1,800 Fahrenheit. Napaluhod siya kasabay ng pagkulog. Asher, huwag naman sana. Payagan mo na ako sa pagkakataong ito. Huwag mo akong i-cremate. Ipinapangako ko sa iyo na hinding-hindi ako maglalakas loob na gawin ito sa susunod na pagkakataon. Ito ang lahat ng ideya ng B***star na si Adrian Tyler. Niloko niya ako, siya ang gusto ng Thousand Miles California Plaza. Nilainggan ni Asher ang malamig na tingin sa mga Tyler. Kilalang kilala niya ang pamilya ng tatlo dahil dati silang mga taga Thousand Miles Conglomerate at madalas silang magkita. Swoosh! Sa sandaling iyon, nanginginig ang mukha ni Penelope habang nakatitig si Asher sa kanya, isang buga ng ihi ang nagudyok sa amin ng hindi mapigilan. Tumingin si Asher kay Tom at nakangiting sinabi, bakit ka natatakot? Mapapasok ka lang saglit. Maaga o huli, dadaan ka sa prosesong iyon, ilang segundo lang. Alisin mo siya. Kunin mo na rin ang asawa niya. Dapat magkasama ang buong pamilya. Si Tom at ang kanyang asawa ay dinala palabas ng villa ng ilang mga mandirigma mula sa Thousand Miles na sinamahan ng mga hiyawan at panaghoy sa background. Tawag. I-Prick. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 754. Pagkatapos noon, binalingan ni Asher si Adrian at ang kanyang pamilya. Ginoo. Tyler, MS Fernandez at MS Tyler, sana naging maayos kayong lahat.
Nanginginig ang katawan ni Vanya habang nangangapa ang kanyang mga ngipin. Kilala niya si Asher. Sa isang pagkakataon, may nanakit sa kanya at partikular niyang hiniling sa mga tao mula sa Thousand Miles na suportahan siya. Ang taong nanguna sa mga tao noong panahong iyon ay si Asher. Sa oras na iyon, nakita niya si Asher na nabali ang 10 daliri ng kausap at nakaramdam siya ng sobrang kasiyahan, hanggang sa isang punto na hinangaan niya ito ng ilang panahon at gusto niyang paunlarin pa ang kanilang relasyon. Gayunpaman, ito ay ang kanyang walang kapalit na pag-ibig. Hindi siya kinagigiliwan ni Asher. Ngayon, hindi siya makaramdam ng kasiyahan. Ang tanging nararamdaman niya ay takot. Todd. Todd. Parehong napaluhod sina Adrian at Penelope. Bro Asher, maawa ka at iligtas mo ang aming buhay. Isinusumpa ko yan. Aalis ako kagad sa California mula ngayon. Hindi, aalis ako sa Amerika at hindi na babalik. Oo. Bro Asher, pakiusap. Pareho pa kaming may natitirang ipon na humigit kumulang 20 milyong dolyar. Kusang loob naming iaalok ang mga ito sa iyo. Bro Asher, pakiusap ko, iligtas mo kami. Marahang umiling si Asher at nakangiting sinabi, spare you. Hindi ko sinabi na papatayin ko kayong lahat. Kung tutuusin, tayong lahat ay mga matandang magkaibigan na matagal nang magkakilala. Nang marinig ni Adrian ang kanyang mga sinabi, tuwang-tuwa si Adrian. Sabi niya, oo, tama ka. 10 taon na kaming magkakilala. Bro Asher, noong bata ka pa, ni-treat pa kita ng ice cream. Napabuntong hininga si Asher. Ngunit nagbago ang mga bagay ngayon. Mukhang mahal na mahal mo at ng iyong pamilya ang California Plaza. Kahit na sa araw ng paggising ng aking ninong, iniisip mo pa rin ang tungkol sa California Plaza. Iyan ay mahusay, ang iyong. Ang pamilya ng tatlo ay mananatili sa California Plaza sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Halika, mga tao. Dalhin mo sila sa California Plaza. Sila na ang mananagot para sa kalinisan ng lahat ng palikuran sa California Plaza mula ngayon. Tandaan na isang tool lang ang makukuha nila, iyon ang kanilang dila. Napatulala si Adrian at ang kanyang pamilya. Naalala sa kanilang isipan ang mga nakakakilabot na alaala ng paglilinis ng mga palikuran noong nakaraan. Ang mga iyon ay tunay na pinaka hindi malilimutang sandali sa kanilang buhay. Dahil sa tuwing naiisip nila ito, masusuka sila at pakiramdam nila ay mabaho sila mula sa loob palabas. Last time, isang gabi lang pero this time, habang buhay na nila. Mas masahol pa sa kamatayan ang kanilang dadanasan. Patuloy na nagmamakaawa silang tatlo habang umiiyak pero tumalikod lang si Asher at marahang winagaywe ang kamay. Agad silang binuhat ng kanyang mga nasasakupan palabas ng villa na may panunuya. Bro Asher, ano ang dapat nating gawin sa ilang taong ito? Itinuro ng mga natitirang subordinate ang mga mangangalakal at katulong sa pinangyarihan. Tiyak na alam ng mga taong ito. Napakaraming bagay tungkol sa Thousand Miles Conglomerate para sa kakayahang magtulungan at harapin ito. Gayunpaman, nakasanayan na nilang gumawa ng maruruming gawain sa likod ng mga eksena. Ngayon ang kalaban ay nasa harap nila. Lahat sila ay natakot. Walang emosyong sumagot si Asher dahil sobrang inggit sila sa mga ari-arian ng Thousand Miles Conglomerate, hayaan silang maging bahagi ng Thousand Miles Conglomerate. Naaalala ko na nagpalaki tayo ng isang grupo ng mga manggagawa na dalubhasa sa paglilinis ng mga drains ng dumi sa Alcantarilla. Hayaan sila na ang bahala dito simula ngayon. Bayaran sila ng $2,000 sa isang buwan at huwag na huwag silang hayaang tumakbo. Ang lahat ng mga mangangalakal at katulong ay natakot. Narinig na nila noon ang tungkol sa mga ganitong manggagawa. Kinailangan ng mga manggagawa na takpan ang kanilang buong katawan at tumalon sa cesspool upang linisin ito. Hindi lamang ito nakakapagod at marumi, ngunit ito ay isang gawaing nagbabanta sa buhay. May mga nagsabi na ang mga manggagawang iyon ay maaaring makakuha ng insentibo na $20,000 para sa pagbaba ng isang beses, ngunit sila ay binibigyan lamang ng $2,000 sa isang buwan, hindi pa ito sapat para sa kanila na makakain. Kumaliwa si Asher pagkatapos ng pagtuturo. Si Richie. Ang wake ay ginanap ng normal sa Hells Angels. Walang tigil ang pagpasok ng mga bisita. Nagbigay din ng respeto si Alex kay Lex. Tiningnan niya ang kanyang portrait at mahinang bamantong hininga. Maya-maya ay lumapit si Zyla at sinsero ang sinabi, Mr.
Rockefeller, nabalitaan ko na naghahanap ka ng isang sekretarya para sa pang-araw-araw na gawain ng SCBA battles. Ano ang tingin mo sa akin? Kabanata 755. Natigilan si Alex. Tumingin siya sa kanya at tumawa habang sinasabi, niloloko mo ba ako? Umiling si Zyla. Siyempre, hindi ako. Seryoso ako dyan. Nadama pa rin ni Alex na hindi makatutuhan ng hayaan ang anak na babae ng patriarch ng Stormer ng Michigan na maging kanya. Talihim. Bukod sa gusot nila ni Zendaya, ang kapatid niyang si Kezam ay hinding-hindi sasang-ayon dito. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga nang makita ang ganap na magkakaibang ugali ng magkapatid na ito kapag sila ay nagkakasundo. Umiling si Alex. Hindi ito isang kagyat na bagay. Pag-usapan natin ito sa hinaharap. Umanggol si Zyla at tumingin sa venue ng wake. Ngayon ay talagang hindi angkop na araw. Natatakot lang ako na baka nakahanap ka ng mas better. Biglang nagningning ang mga mata ni Alex. Hindi iyon ang nasa isip niya. Ang engagement banquet sa pagitan ni Zendaya at Tristan ay gaganapin sa isa pang 3 araw. Mayroon si Zendaya. Nilagyan ng droga ang kanyang alak at pinilit ang sarili sa kanya. Ngayon ay sinubukan pa niyang gawing isang cuckold. Hindi siya sang-ayon dito but at least she had to give him an answer. Sa anumang kaso, kailangan niyang kumpirmahin kung buntis si Zendaya sa kanyang anak. Kung hindi, ikakasal siya sa iba habang may sariling anak. Ay hindi sa kanya. Anak tawag sa ibang tao bilang ama pagdating ng panahon. Tama. Ang layunin niya ay kumpirmahin ito at tinanong siya kung bakit niya ito ginawa. Kung napilitan siyang gawin iyon kung gayon, dadalhin niya siya. Ang babae ni Alex ay hindi maaaring mabuli sa ganitong paraan kahit na ang nambubuli sa kanya ay ang kanyang sariling lolo. Kung sa pilitan niyang kukunin si Zendaya, tiyak na tatalikuran siya ng Stormers ng Michigan. Pagdating ng panahon, paano kaya magiging sekretarya niya si Zyla? Magiging maayos ito hanggat walang karahasan o salungatan. Nabalitaan ko na ikakasal na ang Zendaya Stormer mo. Masyadong abala ang mga Stormer ngayon, di ba? Walang pakialam na tanong ni Alex. Kilala mo rin si Zendaya. Hindi kaya fan mo siya dati. Medyo nagulat si Zyla. Sa kanyang isip, si Alex ay isang mahusay na master at hindi niya dapat bigyang pansin si Zendaya. Inawakan ni Alex ang kanyang ilong habang sinasabing ang galing niya talagang kumanta. Umiti ng malumanay si Zyla. Kung gayon, si Mr. gusto ni Rockefeller na maging panauhin namin sa tirahan ng Stormers. Ang engagement banquet ni Zendaya ay gaganapin sa darating na Biyernes. Pagdating ng panahon, sigurado akong sasalubungin kita. Na may bukas na mga braso. Umanggo si Alex. Pupunta ako. Asterisk si Richie. Asterisk. Samantala, sa isang lugar sa Michigan. Si Tristan Coleman, isang henyo ng pamilya Coleman ng Missouri, ay nagsabi kay Susako, isa sa 4 na mahusay na prinsesa, na may malamig na ekspresyon, Susako, kailangan kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Guro, pakisabi, sagot ni Susako. Casual na ibinato ni Tristan ang kanyang telepono. Isang nakapos na video ang ipinakita sa screen. Gusto kong mawala ng tuluyan ang lalaking iyon. Casual na sabi ni Tristan na para bang ang pumatay ng tao ay kasing dali ng pumatay ng langaw. Kinuha ni Susako ang telepono at pinindot ang play button. Maya-maya, nakita niya si Zendaya. Ito ang footage ng paghalik ni Zendaya kay Alex noong nakaraang pagkakataon kung saan minsan ay nagdulot ito ng kaguluhan sa internet. Gayunpaman, sa ilalim ng malakas na impluensya ni Zachem, binaluktot niya ang katotohanan at ginamit ang teknolohiya ng pagpapalit ng mukha upang baguhin ang mga mukha ni na Alex at Zendaya sa ibang tao. Gayunpaman, ito ang orihinal na footage na inilabas sa internet. Ibinaba ni Susako ang telepono pagkatapos niyang panoorin ang video. Sinabi niya, ang footage na ito ay nilinaw ng maglaon sa isang press release na nagsasabing ito ay isang video na sadyang ginawa ng isa pang artista na sinusubukang suran si Zendaya. Ito ay peke. Sagot ni Tristan, wala akong pakialam kung totoo o peke pero ang pagkakaroon ng taong ito ay lalapas tanganan ang kamahalan ng maharlikang pamilya ng Missouri. Sa malapit na hinaharap, ako ang magiging hari ng Missouri at si Zendaya ang magiging reyna ng Missouri. Mamamatay ang taong ito. Pero, walang pero. Bilisan muna. Gusto kong makita ang bangkay niya sa hating gabi. Oo. Sa huli, tumanggo si Susako.
Pagkatapos magpaalam kay Tristan, nagmaneho siya papuntang California. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 756. Matagumpay na natapos ang gising ni Lord Lex noong 8 p.m. Ang kurtina ng buhay para sa makapangyarihang taong ito ay bumagsak. Ang natitira ay naiwan para sa kanyang mga inapo upang sabihin ang mga merito at kapinsalaan ng kanyang mga kwento. Si Lord Lex ay may isa pang godson na nagngangalang Clay Ember, ngunit hindi pa niya ito na-contact. Kaya naman, ito lang siguro ang pinagsisisihan niya sa buhay. Waltz, dahan-dahan lang. Ang kamatayan ay hindi maiiwasan para sa mga tao. Bahagyang nadurog ang puso ni Alex matapos makita ang haggard na mukha ni Waltz na may mabibigat na madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ibinagsak ni Waltz ang sarili sa yakap niya at humagulgol. Hindi kailangang mamatay ni Ninong. Kasalanan ko ang lahat. Kung ako lang. Hindi ka pumunta sa kwarto mo nung gabing yon. Inilagay ni Alex ang isang daliri sa kanyang labi. Hindi, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Kung meron man, ako dapat ang sisihin. Pinilit kong sumali sa SCBA battles. Kung hindi, hindi na natin kailangang harapin ang napakaraming bagay mamaya. Naluluha pa rin si Waltz, ngunit hindi niya nakalimutang ipagtanggol siya. Hindi iyon. Kung hindi dahil sa iyo, namatay na sana si Godfather sa kamay ng lalaking inupahan ni Xavier Young. Iniligtas mo rin siya sa Eastward Island. Bakit ikaw ang dapat sisihin? Sabi ni Alex, it would be the best kung wala sa amin ang masisisi. Nagmamadali tayo, huwag na nating pag-usapan pa ang bagay na ito. Siya nga pala, gusto mo bang sumama sa akin ngayong gabi? Kahayaan kitang matulog sa aking kama. Bahagyang napailing si Waltz, ngunit umiling pa rin siya sa huli. Isave mo ang alok na iyan para sa akin mamaya. Gusto kong manatili sa tabi ni Godfather ngayong gabi. Ito na ang huling pagkakataon. Pagkatapos ng gabing ito, hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong gawin iyon. Hindi na. Naiintindihan ni Alex ang kanyang nararamdaman sa sandaling iyon. Noong namatay si William sa car crash, hindi rin siya nakatulog ng ilang araw. Makalipas ang isang oras, bumalik si Alex sa Maple Villa. Pakiramdam niya ay may biglang nangyari pagdating niya sa pintuan. Nararamdaman niya ang chi ng isang tao sa kanyang villa. Ito ay ang chi ng isang martial artist. Bukod dito, ito ay kakaibang pamilyar. Hindi niya sinasadyang itago ang kanyang mga landas at dirdiretsong naglakad papasok sa malaking entrance ng villa. Napansin tuloy ni Alex ang isang babaeng nakaupo sa sofa sa sala niya. Ito ay talagang isang kakilala. Ang babae ay isa sa 4 na dakilang prinsesa na malapit nang maging lingkod niya sa loob ng ilang araw gaya ng ipinangako, si Suzaku. Sa sandaling ito, si Suzaku ay naka-cross legs habang hawak ang isang baso ng red wine sa kanyang kamay. Ang alak ay ang paborito ni Waltz, isang 1,982 Chateau Lafite Rothschild. Bawat bote ay kilala na labis. Mahal. Higit pa rito, wala nang maraming bote sa mundo ngayon. Kumunat ang noo niya, halatang galit. Sino ang nagsabi sa iyo na maaari mong inumin ang bote ng alak na ito? Bahagyang nagulat si Suzaku sa tono at ugali niya. Marahan niyang binawi ang cherry lips at uminom ng kalahating baso ng alak. Sabi niya habang nakatitig sa kanya, hindi mo ba dapat itanong kung sino ako? I don't feel the need to ask of a servant's name, sabi ni Alex habang hinuhubad niya ang kanyang sapatos. Gayunpaman, matapos makita ang mataas na takong na sapatos sa mga paa ni Suzaku, nag-alinlangan siya saglit. Pagkatapos, isinuot niya muli ang kanyang sapatos at sinabing, teka lang, linisin mo ng maigi ang sahig, gusto ng kapatid kong babae na maglakad-lakad sa lugar na walang sapin. Naging estranghero pa ang tingin ni Suzaku dahil iba ang ugali ni Alex sa reaksyon ng sinumang karaniwang tao. Ayaw mo bang malaman kung bakit ako nandito? Bahagya niyang minulat ang kanyang mga mata at nagtanong. Sagot ni Alex, alam ko kahit hindi ko na kailangang itanong. Nandito ka para magpatalo. Nagalit si Suzaku sa wakas. Malapit na siyang sumabog sa galit dahil sa walang pag-aalinlangan ngunit bonggang-bongga na tono ni Alex. Nagukay siya ng ilang impormasyon tungkol sa kanya bago pumunta sa kanyang lugar. Noon, ang lalaking ito ay isa lamang walang kwentang manugang na ikinahihiya ng kanyang mga biyenan. Kaya bakit siya naglalagay ng ganitong matigas na aksyon sa harap ko? Whoosh!
Mabangis niyang ibinato ang baso sa kanyang kamay kay Alex. Sa sandaling iyon sa isang magaan na hakbang siya ay tumalon sa ibabaw ng tea table. Pagkatapos gumalaw sa layo na 7 o 8 metro, ibinaba niya ang kanyang kamao patungo sa templo ni Alex. Handa siyang patayin sa isang suntok para hindi na niya kailangang pakinggan ang nakakainis nitong doldol. Gayunpaman, isang itim na figure ang lumipat patungo sa kanya sa susunod na segundo. Smack! Sinampal siya ng malakas sa mukha. Bago pa man siya mapunta sa lupa, pinalipad siya pabalik sa sofa. Namamaga na ngayon ang kaliwang pisngi niya, dumudugo. Baka sa mukha niya ang pagtataka ngunit takot na para bang nakakita siya ng multo. Kabanata 757. Ano? Ito ay hindi posible. Si Suzuko ay nakahiga sa sofa habang ang isang mahahabang paa ay nakasabit sa likod ng sofa. May marka ng sampal sa kaliwang pisngi, ngunit ang tanging nararamdaman niya ngayon ay hindi makapaniwala. Ayon sa data mula sa kanyang pagsisiyasat, si Alex ay walang paglilinang sa martial arts. Nakadown lang siya. At ang mayamang tagapagmana na nakaligtas lamang hanggang dito sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang asawa noong nakaraang taon. Paano siya nakakakilabot na mahusay sa pakikipaglaban? Tiyak na guni-guni iyon. Pilit na ikinapit at sinipa ni Suzuko ang kanyang mahabang binti na itinaas ang kanyang buong katawan na parang bukal. Pagkatapos humakbang siya sa likod ng sofa gamit ang kanyang kaliwang paa at mabilis na tumungo kay Alex na para bang siya ay isang palaso. Tumanggi siyang maniwala sa alinman sa mga ito. Gayunpaman, ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa naisip niya. Isang sampal na naman ang ginawa ni Alex sa mukha niya. Sa kabila ng kanyang napakabilis na bilis, nagawa pa rin ni Alex na itama ang kanyang mukha. Isang firework na parang pagsabog ang tumunog ng damapo ang sampal sa kanyang mukha. Namanhid ang buong mukha ni Suzuko na parang may kuryenteng dumadaloy sa kanyang mukha. Sa sumunod na segundo, bumagsak siya sa lupa na patagang na para bang siya ay isang tao ng palaka. Bam! Umupo si Alex sa kanyang likuran, tinatrato siyang parang buhay na dumi. Ang kanyang katawan ay kasing bigat ng isang bundok, hindi niya kayang lumaban dito. Nakaramdam ng sobrang kahihiyan si Suzuko. Inaalala ang nakakahiyang tagpo ng kanyang sarili na tinapakan sa ilalim ng mga paa ng mahiwagang Master Rockefeller na iyon pabalik sa Eastward Island. Ang kasalukuyang eksena ay halos kapareho ng una. Hindi mas nakakahiya dahil hindi lang sa likod ng bewang niya nakaupo si Alex, sa bandang itaas din ng ibaba niya nakaupo. Mas gugustuhin pa ni Suzuko na iuntog ang kanyang ulo sa pader para patayin ang sarili kaysa sa pagtiis ng gayong kahihiyan. Bigla siyang hinampas ni Alex sa likod. Aray! Masakit yun. Napasigaw si Suzuko sa sakit, nanginginig din ang boses niya. Gayunpaman, bahagyang nagulat si Alex nang marinig niya ang kanyang mga sigaw dahil ang boses na ito. Huwag na, bukod sa sakit parang umuungol siya sa sarap. Baka nagkamali ako. Para mabawasan ang kuryosidad niya, sinampal siya ni Alex ng marahas. Ang pag-iyak ni Suzuko ay tila medyo humihila sa dulo. Dahil hindi siya makalaban, sinigawan niya ito. Sa halip, *** ka. Hayaan mo ako at labanan mo ako ng patas kung maglakas loob ka. Akala mo ba talaga matalo ka? Sa akin na may ganoong kakayahan. Malamig na tumawa si Alex. As if hindi ikaw ang unang umambas sa akin. Ano ang napakahusay tungkol sa mga Coleman ng Missouri? Sa tingin mo, ginagawa ka bang espesyal ng iyong titulo bilang isa sa 4 na mahusay na prinsesa? O kaya hindi mo ito tatawaging ambush? Hindi mo aaminin kahit na natalo kita. With that, 3 beses pa niya itong sinampal. Ang bawat sampal ay mas mahirap kaysa sa huli. Sa pakikinig sa kanyang kakaibang pag-iyak, natitiyak ni Alex na talagang isang masochist si Suzuko. Samantala, si Suzuko ay nasa state of shock. Ikaw, kilala mo ako. Sino ka? Itinaas ni Alex ang isang paa niya at ipinatong iyon sa katawan niya. Dati, nakatagilid siya sa likod niya pero siya. Ngayon ay nakasakay sa kanyang likod. Mabangis na ibinaba ni Suzuko ang kanyang mga kamay, sinusubukang hampasin siya. Sinundot ni Alex ang isang tiyak na acupoint sa kanyang likod. Matapos ang pagsalakay ng isang pagsabog ng espiritual na kapangyarihan, agad na naramdaman ni Suzuko ang kirot sa kanyang buong katawan na para bang ang lahat ng kanyang lakas ay naubos. Nakahiga lang siya roon, naghihintay na katayin. Nakakatawa ka. Ikaw ang pumasok sa bahay ko at nagplanong patayin ako. Hindi mo ba talaga alam kung sino ako?
Lahat ba mula sa pamilya Coleman ay tulala? Nasiyahan si Alex sa pagkakaupo niya sa likod niya, mas comfortable ito kaysa umupo sa sofa. Inilipat pa niya ang kanyang katawan sa likod. Mas naging komportable ito. Nagalit si Suzuko dahil sa kahihiyan, ngunit wala siyang lakas para labanan. Whoosh! Kumalaw si Alex sa kanyang pagunat ng kanyang braso. Ang bote ng 1,982 Chateau Lafite Rothschild sa tea table na binuksan kanina ay lumipad patungo sa kanyang kamay. Mahigit kalahati pa ang nasa loob, humigop siya ng ilang lagok at bamantong hininga. Ang paboritong red wine ni Waltz ay sinira mo. Hindi magiging masarap ang alak na ito bukas. Bilang isang lingkod lamang sa pag-init ng kama para sa mga Coleman, sa tingin ba ninyo ay karapat-dapat kayong tikman ng gayong Kat Angie tanging alak? Uminom pa siya ng ilang lagok. Till then.